Ang Funko Pop ay si Xavier Benedict, 3 taong gulang, halos mas bata pa sa channel na ito. Nasa ika-5,352 na pag-indayog na siya ng espada, habang sinasabihan siya ng kanyang ina, na sa tingin ay buntis na naman, na huwag pilitin ang sarili dahil lumalaki pa siya. Seryoso ang bata, sinasabing aabutin niya ang 6,000, habang sinasabi ng kanyang ama na mas mabuting magsanay siya kaysa maglaro at kumain ng lupa, na totoo naman. Pero bigla na lang, dumulas ang maliit na espada sa kanyang kamay, umikot sa hangin, at tumusok sa isang puno. Agad siyang binuli ng kanyang ama, sinabing malayo pa siya sa pagiging isang mahusay na eskrimador. 3 taon pa lang siya. Pero nang tumalon siya para kunin ang espada at nalamang hindi niya ito abot, biglang may lumabas na enerhiya mula sa kanyang kamay. Bumulot ang espada mula sa puno at lumipad pabalik sa kanyang kamay. Tumakbo palapit ang kanyang ama at ang baby factory, sinasabing hindi sila makapaniwala, at sinabi ng bida na si Xavier, na pangalan ng matanda, na inisip lang daw niya na bumalik ang espada sa kamay niya, at parang nakinig ito. Sinimulan siyang purihin ng kanyang ama, sinabing hindi niya akalain na may ipapanganak na may talento sa mahika sa pamilya Benedict. At emosyonal naman ang kanyang ina na isinilang na may kapangyarihan ang kanyang Funko Pop. Pero bigla siyang hinablot ng ama at sinabing, siya naman ang magpapalakas ng loob sa bata, at mula ngayon, palalakihin niya ito para maging pinakamalakas na magic swordsman. Pero, syempre, kung mayroon kang 3 taong gulang na humahampas ng espada ng ganyan, hindi ito nagsimula ngayon. Kaya i-rewind natin ng kaunti at makikita ang mga tumpok ng bangkay, isang karagatan ng dugo. Inakala ng sangkatauhan na nanalo na sila at malapit na nilang tapusin ang digmaan. Iyon ang magandang bahagi. Ang masamang bahagi ay patay na lahat ng kanyang mga kaibigan. Ang kanyang nakababatang kapatid, marahil ang isa na nasa sinapupunan ng kanyang ina ngayon. Hindi man lang siya naipanganak at namatay pa rin siya. At nakatayo sa harap niya ang kalamidad, ang hari ng mga demonyo na si Patrick. Malinaw na hindi magaling magpangalan ng mga karakter ang may akda. Sabi ni Patrick, kahanga-hanga daw. Nakarating ang isang tao ng ganoon kalayo, pero ngayon ang katapusan ni Xavier Benedict. Magbabalik ang lahi ng mga demonyo. Sumugod si Xavier para umatake, at mumiti si Patrick at sinabing magkikita sila muli. Pagkatapos ay nagpakawala si Xavier ng isang malakas na hiwa. Sumabog ang lahat, at isang maliit na lilang orb lang ang natira. Lumapit si Xavier, pinulot ito, at nakilala bilang core ng hari ng demonyo, ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan. Kung sisirain niya ito, hindi na mabubuhay muli ang nilalang na yon. Maliban lang, mukhang sasabog ang bagay na ito. Sabi ni Xavier, walang sinuman sa malapit na kayang harangan ang pagsabog ng mahika. Kung patay na ang lahat, sino ang humaharang para sa'yo dati? Ngayon, malinaw na kung paano ka nakarating ng ganoon kalayo. Iniisip niya, kung mayroon lang siyang kahit kaunting talento sa mahika, mananalo na sana siya ngayon. Pero kahit pagkatapos ng lahat ng sakripisyong iyon, matatalo sila ngayon. Umaasa sa kanya ang kanyang mga kasama. Nakakadismaya pagkatapos ng napakaraming laban, na hindi matugunan ang kanilang mga inaasahan. Kung sana mas malakas lang siya. Tapos boom, nawala ang usok habang iniisip niyang kailangan niya ng mahika. Sa isang bahay, may dumilat ng mga mata, at mayroong malabong babae na nagsasabing, Andrew, tingnan mo. Isinilang na ang Funko Pop. At ganoon na lang, dumating na ang ating deep web, si Arthur. Ang magandang bahagi, napanatili niya ang kanyang mga alaala. Ang kakaibang bahagi, napakabilis niyang lumaki, at ang mas kakaiba pa, nagsanay siya na parang wala siyang pasensya. Ang unang bagay na natutunan niyang hawakan ay isang espada. Isang likas na talento na may isang layunin, ang maging mas malakas kaysa sa lahat. Sa susunod na kabanata, nagte-training ang bida sa gitna ng kagubatan. 4,978, 4,979. Akala niya siguro siya si Rock Lee. 12 na siya ngayon, at hindi pa rin nawawala sa isip niya ang eksena sa Demon King. Sabi niya papatayin niya ang gagong iyon, humampas, at nagpakawala ng pressure wave na sumira sa buong kagubatan. Para saan? Para patayin ang hari ng demonyo, kailangan niyang magsanay. Makatarungan naman. Pagod na pagod siya, bahagyang nakasandal sa puno na parang, sige. Ano ang susunod kong pagsasanay? Tapos, seryoso, naglabas lang siya ng libro at nagsimulang mag-aral. Mahusay, parang kaibigan ni Elon Musk. Nagsasanay siya ng espada sa gubat, at lumilipad siya, naghahagis ng mga bolang apoy, mga pagsabog. Wala pa nga akong nakikitang kalaban, pero nagpapasabog na siya ng mga bundok. Nag-iwan siya ng isang bunganga at sinabing, hindi masama. Hindi masama. Pero, tulad sa simula, pagkatapos ng katapusan, may tsismis sa syudad. Gusto malaman ng lahat kung bakit darating ang mga maharlika para mag-imbestiga. May nagsabing mabuti na mag-imbestiga sila dahil kailangan nilang alisin ang mga peste na yon. Pero tulad ng mabubuting modernong mamamayan, lahat ay nagrereklamo na ninanakaw lang ng mga maharlika ang kanilang mga yaman. Samantala, naglalakad si Xavier sa bayan, binabati si Sister Maria, Uncle Jack, binabati ang lahat. Sa pagkakaalam niya, ang syudad ay pinamumunuan ni Count Jim Claus. Pareho sila ng kanyang lingkod, si Machalela, na kinasusuklaman ng lahat ng maharlika.
Kapag nagiging abala ang mga bagay-bagay, nawawala sila. Sila ang tipo ng mga tao na nagtatraidor sa imperyo anumang oras at ipinagpapalit ang lahat para sa pera. Sa kanyang nakaraang buhay, nagdusa rin ang sangkatauhan dahil sa mga taksil na maharlika tulad nila. Bigla, sinipa ng isang kabayo ang mga mansanas ng isang matandang lalaki. Yumuko ang matanda para pulutin ang mga ito, at biglang may isang lalaki na naglabas ng latigo at hinampas siya sa likod. Nakatitig si Xavier na parang handa siyang pumatay ng tao. Dahil pinapaalis ng mga maharlika ang lahat para sa kanilang ingranding pagpasok, at kasama sa kanila si Ion Claus, isang 10 taong gulang na maharlika, na sinasabihan ang mga karaniwang tao na aliwin sila. Tumingin siya sa gilid at nakakita ng isang napakaliit na batang babae. Si J. 10 taong gulang din siya, pero anong problema sa utak ng batang ito? Tumayo siya at lumapit. Mukhang gagawa siya ng gulo. Kumuha siya ng tinapay at nagtanong, magkano? Ang matandang babae na umiiwas sa gulo ay nagsabing, hindi. Hindi mo kailangang magbayad. Kunin mo na lang. Kunin mo na lahat ng tinapay ko. Pero malinaw na may binabalak siya. Dinukot niya ang kanyang bulsa, sinabing kailangan niyang sundin ang mga patakaran ng syudad, naghagis ng 3 gintong barya, at humingi ng sukli. Hihingin niya ang babae bilang sukli. Hindi maaari. Sabi ng matandang babae na wala siyang panukli sa ganoong kalaking halaga, at ginawa niya eksakto ang iniisip mo. Sabi niya, pwede niyang ibigay ang babae bilang sukli. Iniisip ng mga tao na hindi magiging maganda ang buhay ng kawawang babae. At, sa totoo lang, parang nakalimutan ng may akda na 10 taong gulang lang ang batang maharlikang ito. Mabuti na lang at ililigtas na siya ng bida mula sa kulungan o ididiretso sa impyerno dahil inaabot na niya ang kanyang espada. Pero, hindi, itinago niya ang espada at nag-isip, sa ngayon, hindi siya pwedeng tumawag ng pansin dahil may mas mahalaga siyang misyon. Ang mahika ay isang malakas na alas at mas mabuti kung walang nakakaalam. Kaya tuturuan niya ang tangang batang ito ng mas tapat na leksyon. Sa itaas ng bubong, sinabi niyang sapat na ang lugar na yon. Kahit may makapansin na doon ng galing ang atake, hindi sila magkakaroon ng oras para hanapin siya. Nasa ibaba si Claus, tinatanong kung takot ba sila sa kanya. Nagbayad siya ng higit pa sa tamang presyo, at hindi siya basta-bastang kriminal. Ang maliit na kamay na parang dementor ay aabutin na sana ang babae nang bigla itong mabalot sa tubig. Nagsisimula na siyang malunod. Sumisigaw ang kanyang mga tauhan sa batang amo kung anong nangyayari, pero walang makalapit sa kanya. Halos himatay na ang bata habang pinapanood ng maliit na babae si Xavier mula sa malayo na naglalabas ng spell. Nagpasya siyang magkunwaring walang nakita, at para bang hinayaan ni Xavier na malunod ang bata ng 2 buong minuto at hindi pa rin ito namamatay. Tapos bigla na lang, lumitaw ang lalaking ito na nagngangalang Mr. Pabu at tumitig. Itinutok niya ang kanyang tungkod at kinansela ang mahika. Ang maruming maharlika ay bumagsak sa lupa na parang basura. Kaya, may malakas na biglang dumating. Iwinasiwas ni Mr. Habush ang tungkod at sinira ang spell, pero bumaling sa kanya ang atake. Maliban sa ibinagsak niya ang tungkod sa lupa at naglabas ng gintong aura na ikinagulat maging ni Xavier. Huminto ang lalaki ng 1 segundo, tapos para siyang tumingin diretsyo sa direksyon ni Xavier. Pagkatapos nawala si Xavier. Sabi ng mga sundalo dalhin ang maharlika sa doktor, pero tinulak niya ang lahat at sinabing huwag na. Agad niyang inutusan ang babae na umamin na ginamit niya ang mahika dahil makukulong siya. Siyempre, sinabi ng ina at ng babae na wala silang ideya kung paano gumamit ng mahika. Susuntukin na sana ng bata, pero hinila siya pabalik ni Habush at sinabi kay Mr. Claus, mas mabuting huwag kumilos ng ganyan dahil hindi ito karapat-dapat sa kanilang pamilya. Sinabi ni Claus sa propesor na tumigil, pero nagbabala si Habush na hindi magugustuhan ng Count ang sitwasyong ito. Mukhang hindi mabuting tao ang Count dahil agad na nagpanik at humingi ng paumanhin ang bata. Nagsimula na silang umalis, pero sinabi ni Claus na hindi ito dito magtatapos. Lipat tayo sa bahay ng mga Benedict kung saan ang Funko Pop ay kumakain na parang patay gutom. Nag-uusap ang mga magulang tungkol sa mga maharlika na dumating para mangolekta ng buwis para sa taon. Binanggit ng nanay ang chismis sa bayan na may umatake sa batang tagapagmana. Tumawa ang tatay at sinabing siguradong deserve niya yon. Tapos si Helena, kapatid ng bida, sinabing narinig niya na isang water mage daw. Na parang, posible kayang ang kapatid niya na nakaupo mismo doon? Umubo siya at sinabing hindi, na para bang gagawa siya ng ganoong kapanganib na bagay. Siya ay, gaya ng dati, nagsasanay sa gubat. Sinabihan ng nanay si Helena na tigilan na ang pag-imbento at mag-aral na ng mahika, na para bang posibleng ang kapatid niya ang gumawa noon. Pero pagod na si Helena. Gusto niyang magsanay ng mahika, hindi lang umupo at mag-aral. Samantala, nahihirapan kumain ang tatay, sinasabing laging mahirap kapag panahon na ng koleksyon ng buwis. Sabi ng nanay dapat silang magpasalamat kahit papaano kapag nakabayad na sila. Nawawala ang mga taong iyon sa loob ng 1 buong taon. 2 araw na lang ng pagkainis. Inabutan niya ng pagkain ng bata, at tinanong ng tatay si Xavier kung gusto niya ng sesyon ng pagsasanay.
Tumanggi si Xavier, at sinabi ng tatay na pinapalampas niya ang isang malaking pagkakataon na magsanay kasama ang isang sikat na eskrimador na nakipaglaban na sa hindi mabilang na mga digmaan. Pero tumayo lang si Xavier at sinabing may mga gagawin pa siya mamaya, kaya sa ibang pagkakataon na lang sila magsanay. At saka, dapat sanay ng tatay niya ang kanyang isip, hindi lang ang kanyang katawan. Ang matawag na tanga ng libre ng sarili mong 12 taong gulang ay matindi. Gusto ng kapatid niyang sumama sa pagsasanay niya, pero sinabihan niya itong bumalik sa pag-aaral at gumawa ng mga potion at halamang gamot. Para kapag nasaktan siya, maasahan niya ito dahil talagang may talento ito sa paggawa ng potion. Sa dati niyang buhay, sa edad na 16 na, isa na siya sa mga nangungunang gumagawa. Pero noong naipit si Xavier ng 2 taon sa harapan ng labanan laban sa mga demonyo, inatake ng ilan sa kanila ang bahay at napatay siya. Sakto noong malapit na siyang makagawa ng potion para sa laso ng volado. Isang sakit na nagdulot ng pandemya at pumatay sa 1/4 ng populasyon ng Castle of Bones. Kaya sa buhay na ito, kailangan siyang protektahan anuman ang mangyari. Pabalik sa lungsod, sinampal sa mukha ang tangang si Klaus. Ang kanyang ama na walang pakialam. Sinampal niya ito at sinabihang tumahimik. Tinanong niya kung totoo bang binastos niya si Mr. Hobbish. Galit na galit si Klaus. Teka lang, sinasaktan ako ng tatay ko dahil sa isang bodyguard. Pero sinabi lang ng matandang lalaki na isang kahihiyan talaga ang kanyang anak. Hindi niya naiintindihan kung ano ang kailangan para mapanatili ang sarili at maging isang maharlika. Sabi ng bata wala itong kwenta. Marami siyang bodyguard at maraming pribilehyo, pero tinawag siyang tanga ng kanyang ama. Ang kapangyarihan ng maharlika ay nagmumula sa lakas militar, at si Hobbish ay isang archmage, ang pinakamalakas sa pamilya Klaus. Siya ang tunay na tagapag-alaga na nagpapanatili sa kanila sa posisyong mayroon sila, hindi maruming basura tulad ng kanyang anak. Ngayon naiintindihan na kung bakit sira ang ulo ni Klaus, dahil sobrang tindi ng tatay niya, at sinabi pa niya na ang isang anak ay laging maaaring palitan. Buntisin lang ang ibang babae at iyon na. Isisilang ang isa pang anak. Tumatakbong umiiyak si Klaus. Hindi ka pwedeng maging normal na bata na may ganyang ama. Sabi ng ama ayos lang. Magninilay-nilay ang bata sa mga salitang iyon. Nasa labas ang bata sa lungsod, wasak na wasak, iniisip kung paano nakakampihan ng kanyang isinumpang ama ang isang alipin kaysa sa kanya. At lahat ito ay kasalanan ng gagong gumamit ng mahika sa kanya. Kapag nalaman niya kung sino yon, magbabayad ang taong iyon. Samantala, sa ibang bahagi ng bayan, malapit sa isang puno sa ilalim ng kulay kahel na langit, nandoon ang cute na maliit na babae. Si Cecily ang kaibigan ng bida. Tinanong niya kung may kailangan ito at nagpasalamat ito para sa kanina. Nailang siya na parang salamat para saan. Wala akong ginawa. Pero sabi niya ayos lang at inabutan siya ng maraming maliliit na prutas. Nalaman ni Xavier na wala nang maitatago. Alam na niyang magaling siya sa eskrimahan at mahika, at sinabihan siyang mag-relax. Hindi niya sasabihin kaninuman basta ipakita niya sa kanya ang mga kakayahan niya. Sinusubukan pa rin niyang magkunwari na wala siyang kakayahan, pero hindi niya maloloko si Cecily. Heto na. Lahat ng galing sa hinaharap ay mga siraulo. Ang kanyang kaibigan mula pagkabata na nakipaglaban sa tabi niya sa harapan ng digmaan sa loob ng maraming taon, isang napakagaling na eskrimadora na may walang kapantay na kutob. Pero bago matapos ang digmaan, pinatay siya ng mga Syrian. Kaya namatay siya hindi pa katagalan at agad na nabuhay muli. Ngayon hinihiling niya na ibahagi ang kanyang mga lihim para maging magkasabwat sila, namumula habang siya naman ay nahihiya. Sabi niya ayos lang pero kailangang malayo sa lungsod. Dumating ang gabi at may sumuntok sa isang puno. Si Klaus yon, iniisip na habang lalo niyang naalala, lalong lumalaki ang galit niya. Ang bansot na iyon ay hindi naman siguro ganoon kalakas. Kaya bakit patuloy na binibigyan ng tatay niya ng bentahe ang lalaking iyon? Siyempre, masakit ang kamay niya. Bata lang siya. Hindi pa siya nakahawak ng espada, hindi pa nagsanay ni isang segundo sa buhay niya, at si Klaus ay nakatayo lang doon na galit, minumura pati ang sariling ama dahil sa hindi pagpapahalaga sa kanya. Tapos bigla na lang may tumapak sa likod niya. Isang warlock ng gubat na may malalaking mata ang paparating na para gulpihin siya. Lumingon pabalik ang bata, pero muntik na siyang tamaan ng sapul. Sumubsob siya sa lupa na parang isang ganap na tanga, tapos lumingon at nakita ang higanteng naglalaway na halimaw sa harap niya. Nagmamakaawa siya para sa tulong, nagtataka kung bakit walang tao sa paligid, nang biglang may humawak sa kwelyo niya at tinulak siya. Tumama siya sa pader. Ngayon, kaharap na ng bida ang nilalang, at ang bata ay parang, teka, tinulak ba ako ng maliit na batang ito? Naggalit ang mga ngipin ng bida at sinabi sa lintik na halimaw na hindi ito aalis dito ng buhay ngayon. Pero sa loob-loob niya, alam niyang nasa gilid sila ng gubat, at hindi naman basta-basta darating ang tulong. At iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat narito ang nilalang na iyon. Bakit may halimaw na ganito kalapit sa lungsod? Posible lang iyon kung nagsimula ng kumilos muli ang lahi ng mga demonyo. Umungol ang halimaw, lumundag, at nagpakawala ng malaking sampal sa bida. Umiiwas siya sa pamamagitan ng pagtalon paatras, dumula sa kanan ng nilalang, at naging parang labanan sa Dragon Ball.
Ang problema ay hindi talaga kayang hiwain ng mga ordinaryong sandata ang mga mahiwagang halimaw. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagsasanay, hindi siya lubusang natatalo hanggang sa matamaan siya sa dibdib at naitulak pa atras. Nasa likod niya sina Cecily at Klaus, tulala. Gusto ng bida na gumamit ng mahika, pero dahil nandoon ang pasaway na maharlika, hindi niya magawa. Mapagkakatiwalaan niya si Cecily, pero tiyak na madudulas ang dila ng batang iyon. Kaya ang tanging pagpipilian ay harapin ang nilalang ng walang mahika, at hindi iyon magiging madali. Kahit na, sinasabi niya sa sarili na hindi siya dapat matakot. Kung talagang iniisip niyang siya ang papatay sa Demon King, hindi siya pwedeng matakot sa isang bagay na tulad nito. Sumugod siya muli, sinasabing hindi niya kailangan ng mahika para tapusin ang halimaw na ito. Maaaring ito ang unang beses niyang lumaban sa isang halimaw sa buhay na ito, pero sa nakaraang buhay niya, hindi na mabilang ang nilabanan niya. Tumatakbo siya diretsyo, tapos lumiko pakaliwa, dumula sa ilalim ng braso ng nilalang, sinasabing kahit walang mahika, alam pa rin niya kung paano sila gumagana. Habang yumuyuko siya sa ilalim ng braso, nagpakawala siya ng isang malinis na hiwa na sumira sa lupa at bumaon sa dibdib nito. Tumalsik ang dugo, bumagsak patalikod ang halimaw. Gulat na gulat si Klaus, sinasabing pinatay talaga ng bata ang isang mahiwagang halimaw ng mag-isa. Ang bida, pagod na pagod, ay bumagsak habang tinatawag ni Cecily ang kanyang pangalan at tumatakbo para tumulong. Bumangon siya at sinabing medyo pagod lang siya, pero at least ligtas ang lahat. Pero tinawag sila ni Klaus at sinabing tumingin sa likod. Ang halimaw na hiniwa niya ay nakatayo na ulit sa sumunod na segundo. Napagtanto ng bida na gumagaling ang mga sugat. Nang makita yon, alam niyang may mali. Itinulak niya si Cecily at sinabihang tumakbo. Sabi niya hindi niya ito maiiwan mag-isa, pero sinigawan siya nito na pabigat lang siya. Umalis si Cecily, hinawakan ang kamay ni Klaus at tumakbo. Sabi ni Klaus hindi nila pwedeng hayaan na lang mamatay ang bata, pero sabi niya hindi pwede. Kailangan nilang humingi ng tulong. Imposibleng subukan ng may akda na isama si Klaus sa grupo ng bida. Bagamat sa ganoong ama, medyo maintindihan mo o baka hindi. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Ngunit binaliwala ng nilalang ang ating bida at mukhang hahabulin sila. Sinigawan niya ang tanga, inihagis ang kanyang espada sa ulo nito pero tinabig ito ng halimaw gamit ang kamay. Ang magandang bahagi ay lumapag ang espada sa malapit, kaya tumakbo siya para kunin ito, iniisip na kung maaakit niya ang bagay na ito palalim sa gubat, kahit papaano ay makakagamit siya ng mahika. Nagawa niyang akitin ito at sumunod ito, sinisira ang lahat. Isa pang hagupit ng buntot ang dumating, bumali ng puno, at papunta mismo sa likod niya. Lumingon siya, sinalag ito, humiwa sa katawan ng puno, pagkatapos ay isang malaking hampas ng kamay ang dumating. Sinalag niya ang dalawang kalmot gamit ang talim, pero natamaan siya ng isa ng direkta, tumilapon, at bumagsak sa isang puno. Ang magandang bahagi ay ngayong wala na ang lahat, maaari na siyang gumamit ng mahika, sa teorya man lang. Sumugod ang halimaw para kagatin siya, pero dumampot siya ng kaunting buhangin at inihagis sa mata nito, na walang katuturan. Diba? Tingnan mo ang laki ng matang iyon. Imposibleng matakpan yan ang kahit ano. Pero nabulag pa rin ng bahagya ang halimaw. Sinusubukan niya lang bumili ng oras para makalayo ng sapat ang dalawa. Seryoso, nag-aalala pa rin siyang baka makita ng bata. Ano ba naman? Mamatay ka rito nang hindi gumagamit ng mahika. Nakatayo sa gilid ng isang bangin at sinusubukan pa ring makipagsapalaran. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang wala ng atrasan. Gumawa siya ng isang malaking bola ng apoy na sa totoo lang ay may angas. Inihagis niya ito na parang isang baseball pitcher. Tumama ito sa gitnang-gitna ng ulo ng halimaw. Boom! Pagsabog sa gubat. Usok sa lahat ng dako. At nagdiwang ang bida. Tapos, biglang gumuho ang bangin at mahuhulog siya. Kung mawalan siya ng malay at magising sa isang kuweba kasama ang isang nilalang, masyado nang pinilit ng may akda. Nahuhulog ako? Hindi. Paanong mamamatay ako? Ito ang pangalawa kong buhay. Mas independent na ang bata ngayon. Pinaandar niya ang isang mahika, isang bilog, sinasabing imposibleng mamatay siya ng ganito. Samantala, lumingon si Klaus na nagtataka kung ano ang nangyayari. Sumigaw si Cecily ng pangalan ni Xavier, at ang buong gubat ay nilamon ng isang pagsabog ng liwanag. Nagdarasal siyang okay lang siya. Pagkatapos ay ipinapakita ng eksena ang sa tingin ko ay ang bida sa hinaharap na nakatanim sa gitna ng isang bunganga. Naku, hindi. Siya pala ito noong bata, nakikita ang kanyang nakaraang sarili. Nanunood siya na may malungkot na mukha dahil lahat ay nakahiga sa lupa, tulog magpakailanman. Napagtanto muli ng bata na naglalaho ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Mukhang namatay talaga siya pagkatapos ng buong buhay na pakikipaglaban sa Demon King, muling nabuhay, nakakuha ng pangalawang pagkakataon, para lang magkamali ang lahat sa huli. Pero sabi niya hindi. Ano man ang mangyari, poprotektahan niya ang lahat sa mundong ito. Pabalik sa gubat, bata, nag-iwan ka ng bunganga sa lupa gamit ang likod mo at babangon ka pa rin. Iyan ay seryosong enerhiya ng pangunahing karakter. Itinutulak niya ang sarili pataas, sinusubukang alamin kung nasaan siya, at kung buhay pa ba talaga siya. Napakatindi ng sakit ng ulo niya, at may piraso ng buto na nakalabas sa binti niya. Naging brutal ang artist.
Hindi mo karaniwang nakikita na ganyan ang pagkakaguhit, pero hayaan mo na. Sa surgeon mode, itinulak ng bida ang buto pabalik at isinara ang balat. Madali lang. Nagbalik na ako. Tara na't maglaro ng soccer ngayon. Maliban na lang sa pakiramdam niya ay tinatawag siya ng kisam. May mga kakaibang butil ng liwanag na gumagabay sa kanya. Ang problema ay bumagsak na naman siya dahil sa sobrang pagod at gutom. Tumingin siya sa gilid na iniisip kainin ang halimaw na pinatay niya at halos na lechon na, pero sabi niya ay hindi niya kaya. Hindi kailanman para sa tao ang karne mula sa ganoong uri ng nilalang. Malalason siya. 3 araw na ang lumipas at hindi pa rin siya gumagalaw. Kaya, hindi natuloy ang soccer plan. Gutom na siya, sabi niya pakiramdam niya mamamatay na siya. Kaibigan, gamitin mo ang mga kamay mo, gumapang ka, at kainin mo yung bagay. Inabot ka ng 72 oras para gawin yan. Pinakamalala, mamamatay ka, na siguradong mangyayari kung mananatili ka lang dyan. Kaya ang pinakamagandang gawin ay gumalaw. Diba? Simpleng math. Galit na galit siya na kailangan niyang umasa sa isang mahiwagang halimaw para mabuhay. Tapos huminga siya ng malalim, nag-ipon ng lakas ng loob at kinagat ito. Sabi niya, gagawin ko ang lahat para mabuhay at kumain. Kumagat siya ng malaking piraso mula sa nilalang at nabusog siya. Sa susunod na eksena, naglalakad na siya gamit ang tungkod. Hindi pa rin maayos ang paa kung saan lumabas ang buto, at natitisod pa rin siya na parang isang kumpletong tanga na eksakto namang gusto kong makita. Kung iguguhit mo ang isang bata na may nakalabas na buto, para sa ngalan ng Diyos, huwag mo siyang patakbuhin sa susunod na kabanata. Paika-ika siyang naglalakad ng may payat na figura na lumitaw sa likuran niya at nagtanong kung masakit ang binti niya. Lumingon siya, nagtanong kung sino yon, at sinabi ng boses na gawa sa liwanag, kung hindi niya gagamutin agad ang sugat na yan, maimpeksyon ito, at mamamatay siya. Kung lalapit lang siya, magagamot siya. Ito na lang ang pagkakataon niyang makaalis sa lugar na ito. Nakilala ng bida ang lugar bilang ang tinatawag na Ebes, isang rehiyon kung saan napakatindi ng mana density. Wala siyang ideya kung paano siya napunta sa isang hindi kilalang lugar na tulad nito. Patuloy siyang sinasabihan ng liwanag na sumunod, o kung gusto niyang manatili na lang dyan at mamatay, pwede rin naman. Naiinis na siya. Sigurado siyang kung sino man ang naghihintay sa kanya, ay may masamang ugali, pero sinusundan niya ang landas kung saan siya ginagabayan ng kakaibang enerhiya. Tumagos siya sa mga palumpong, tinakpan ang mukha mula sa liwanag, at dumiretso sa isang payat na hugis ng isang marmol na rebulto. Tinanong niya kung kinakausap ba niya ang rebultong iyon, at sumagot ito ng, siya ang Diyosang si Erd, isa sa 3 Diyosa ng tadhana na nangangasiwa sa mga ugat ng puno ng mundo. Nagulat ang bida na may mga Diyos pala talaga. Seryoso, nabuhay ka ng isang buong buhay nang hindi mo nalaman yan, bata. Pagkatapos ay lumabas ang enerhiya mula sa likod ng rebulto, at nagsimulang pumulupot sa kanyang paa. Agad na naghilom ang kanyang katawan. At, nabuhay ang rebulto. Malinaw naman, sa pagkakaiba ng kanyang baywang at dibdib, masasabi mo na agad na makapangyarihan siya. Tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan niya. Nagdududa siya kung Diyos nga ba talaga ito. Paano nangyaring hindi man lang alam ng isang taong may ganoong kapangyarihan ang pangalan niya? Sinimulan niya siyang sundutin sa mukha ng paulit-ulit, tinatanong kung sinabi ba niyang alam niya ang lahat. May kapangyarihan siya. Hindi niya alam ang lahat. Namumula siyang maigi, nagtatanong kung bakit siya iniwan doon. Sinabi ng Diyosa ng paa na nalason ang puno ng buhay, at walang isa man sa 3 Diyosa ang nakakaalam kung bakit. Ngayon ay nakakulong siya, napilitang alagaan ang mga ugat para hindi mamatay ang puno. Habang ang kanyang mga kapatid ay nagpapasarap sa buhay sa ilalim ng araw, siya ay naiwan sa isang tadhana na mas masahol pa sa isang duwende. Sabi ng bida, narinig na niya ang tungkol sa puno ng mundo. Ayon sa sabi-sabi, ikinokonekta nito ang kalangitan, mundo ng mga tao, at ang kailaliman. Kinakatawan nito ang kawalang hangganan mismo, at sinasabi ng mga tao na ang lahat ay umiiral dahil sa punong iyon. Sabi niya, magaling. Kahit papaano, alam niya ang mga pangunahing kaalaman. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Xavier. Samantala, iniisip niya na hindi siya mukhang isang normal na Diyosa. At kung may lilitaw na Diyosa sa isang kwento, malinaw na mag-aalok siya ng isang kasunduan. Gumawa siya ng pilyang mukha at sinabing kung tutulungan niya itong alamin kung bakit may sakit ang puno, ipahihiram niya ang kanyang kapangyarihan. Iniisip ng bida na kakaiba ito. Pwede bang basta nalang ibigay ng isang Diyosa ang kapangyarihan na ganoon? At heto na naman ang artist na gumagamit ng maalamat na low-angle shot mula sa likod. Sabi niya, nag-aalok lang siya dahil alam niyang halos zero ang tsansang may isa pang magic swordsman na darating doon. Nagulat siya na alam na pala nito iyon. Sabi niya, halata naman noong sinuri niya ang katawan nito. Dagdag pa, 26 na taon na siyang nandyan, kaya naiinip na siya. Kung tutulungan niya itong makaalis, may kasunduan sila. Iniisip ng bida ang pagkakakulong nito sa loob ng 26 na taon. Pinagdaanan niya ang ganoong katagal na panahon sa kanyang nakaraang buhay. Tapos tinanong niya kung ito ba talaga ang pangalawa niyang buhay. Nadarama niya ang sobrang sama ng loob at kawalan ng pag-asa sa isang katawan na kakaiba.
Ang problema, hindi magagamit ng maayos ng isang taong may ganoong mga damdamin ang kapangyarihan niya. Natigilan siya, tinatanong kung paano nito nalaman ang tungkol sa pangalawang buhay. Sabi niya, napakadali lang tingnan ang kaluluwa ng isang bata. Nagalit ang bida at sa totoo lang, tama lang. Kung may mga Diyos, bakit nila hinayaang mamatay ang mga tao ng ganoon? Sabi niya, walang nakatataas na lahi, mga Diyos, demonyo, espiritu ng tao. Kapag tiningnan mo ang buong lahi, lahat sila ay pantay-pantay. Totoong hindi pa katagalan, tinulungan ng mga Diyos ang mga tao, pero pinahihina lang nito ang isang lahi. Dapat niyang mapagtanto na kung natulungan ang mga tao, hindi pa rin nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili ngayon. Dapat siyang mag-focus sa pag-ako ng responsibilidad na iligtas ang kanyang mga tao sa halip na manisin ng iba. Napagalitan si Yag ng Diyosa ng paa. Sa susunod na eksena, gumawa siya ng isang bola ng liwanag at sinabing hanggang dito na lang muna. Pwede na siyang bumalik sa mundo niya. Pero binalaan niya ito na hindi magiging madali ang pagmaster sa kanyang kapangyarihan, at sa kasamaang palad, wala siyang oras para turuan siya. Nasa loob ng liwanag na yon ang pangunahing kaalaman na kakailanganin niya para makaya niya ng mag-isa. Walang sinabi ang bida. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang ulo, at sinabing maniwala man siya, o hindi, ang pagdating niya roon ay itinadhana. At habang ginagamit niya ang mga kapangyarihang iyon, masasagot ang mga tanong na mayroon siya. Sinabihan niya itong dumaan sa portal. Hindi niya alam kung paano, pero makakabalik siya sa kanyang tahanan. Sabi lang niya, naiintindihan niya. Sabi niya, inaasahan niya ang magandang balita, at naghihintay sa kanya ang tadhana. Lumingon siya sa huling pagkakataon, tapos ay tumawid sa portal. Iyon talaga ang eksena mula sa The Beginning After the End. Maliban sa halip na makahanap ng dragon, nakita niya ang hot na diyosa. Upgrade yan. Bumagsak ang tanga sa kabilang panig na nakasubsob ang mukha sa lupa, iniisip na sa wakas ay nakabalik na siya. Pero nasaan siya? At hindi mapakali ang bata kahit isang segundo. May sumisigaw na sa likuran, sinasabihan siyang lumayo, at humihingi ng tulong. Kaya naman, sinabihan siya ng boses ni Erd na subukan. Nakatayo siya doon at tumitingin sa paligid, sinusubukang alamin kung nasaan siya, pero sabi niya nagpapadala lang siya ng mensahe, at sinabihan siyang ituon ang kanyang enerhiya sa kanyang binti at subukang akyatin ang punong iyon. Sabi niya, imposibleng maakyat niya ang ganoong bagay. Si J. Ang batang pumatay ng demonyo gamit ang espada ay hindi makaakyat ng puno. Si J. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga pag-akyat. Di ba? Isang malaking talon lang ito, hindi pag-akyat sa bawat sanga. Sa isang iglap, nasa tuktok na siya at natitisod, pero sabi niya madali lang daw talaga. Kakaibang gaan ang naramdaman niya sa kanyang katawan, at ipinaliwanag niya na hindi lang gaganda ang kanyang katawan, titinaw din ang kanyang paningin. Pinapasubok niya ito sa kanya, at nang tumingin siya sa dako paroon, nakita niya sa malayo, sa ilalim ng isang puno, may isang humihingi ng tulong, tatlong malalaking lalaki na nambubuli sa isang batang babae na naligaw sa gitna ng gubat. Nagpasalamat ang bida sa kanya, sinasabing perpekto ang mga lalaking iyon para sa pagsasanay. Sa isang iglap, nasa itaas na nila siya. Ang pinakamabilis na paraan para matapos ito ay patayin muna ang pinakamalaki. Diretso siyang sumugod mula sa likod. Sa totoo lang, akala ko magre-react yung lalaki, pero hindi. Tinamaan siya diretso sa batok. Tumalsik ang lalaki at bumangga sa isa pang puno sa malapit habang sinusubukan ng iba na alamin kung sino ang batang ito. Pagkatapos ginawa ng bida ang parang crucifixion move at pinatama ang bato sa bibig ng lalaki. Hawak ng lalaki ang kanyang mukha, walang makita, habang nagtatanong ang isa kung anong nangyayari. Humarap siya sa bata at tinanong kung sino siya, pero sinabi lang ng bida na hindi niya kailangang magpaliwanag. At nagwala talaga ang artist sa mga proporsyon. Grabe ang laki ng ilong ng lalaking may pulang buhok. Galit na galit siya, sinasabing ang mga kapatid niya ang bahala dito. Nagkatinginan sila at parehong sumugod. Ngumiti ang bida at hangin lang ang nahiwa ng espada ng lalaki. Sa parehong sandali, nasa likod na siya ng isa, at sinaksak ng bata ang kanyang gulugod, na nagpatalsik sa kanya sa isang puno pagkatapos ng isang segundo. Sinambot niya ang espadang nabitawan ng lalaki sa ere, sinugod ang kapatid, at itinutok ito sa kanyang mukha, sinasabihan siyang ibaba ang kanyang sandata, at ibigay ang lahat ng mahahalagang bagay. Agad na sumunod ang lalaki, inabot ang isang maliit na supot ng ginto, sinasabing gagawin niya ang lahat ng gusto ng bata. Pagkatapos sinabihan sila ng bida na humingi ng tawad sa babae, at inihagis ng lalaki ang supot ng pera sa kanya. Nagpasalamat ang may pulang buhok sa kanyang kabaitan. Sinabi niya na dapat maintindihan ng bata na may pamilya siyang pinapakain. Pero sabi ng bida, sa kasamaang palad, huli na para pag-usapan ang pamilya ngayon. Tapos tinamaan niya ito mula sa likod, at wow, pinunit ang kanyang binti. Hindi. Teka. Si J. Hindi pala ganoon. Gumawa lang siya ng dalawang hiwa sa likod ng tuhod. Iniwan niya ang lalaking paika-ika, galit na galit, sinasabing nangako ang bastardo. Sabi ng bida, mabait na nga siya dahil hindi niya sila pinatay. Sa totoo lang, pinatay ko na sana yung lalaking yon. Patayin mo siya o iwanan siyang walang galos, dahil ngayon magagalit siya sa iyo habang buhay. Ganoon ko yun nakikita.
Tapos ginawa niya ang klasikong eksena sa gabi. Kaya mo bang tumayo, munting dalaga? Bumalik na tayo. Diyos ko po. Iniligtas mo ako at inabot niya ang kanyang kamay. Sa susunod na eksena, gumagamit siya ng birding enerhiya na nagpapagaling. Anumang oras ngayon, sasabihin niya, hindi ko inakalang ang babaeng ito ay isang healer na namatay sa kamay ng mga demonyo. Tinatawag siyang kuya nito, at ang tanging naiisip niya ay kung gaano kahirap makahanap ng isang mage na may kakayahang magpagaling. Pagkatapos may narinig ang lahat sa malayo na nagsasabi sa iba na dito dumaan. Alam nilang nandito lang sila sa paligid. Hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng bida. Hinawakan niya ito sa braso at tumakbo. Masyadong mahalaga ang babaeng ito. Hinding-hindi niya hahayaang mawala ito sa kahit kanino. Tinahak nila ang kagubatan, sa mga palumpong, tumalon sa isang talon, gumamit ng mahika, tinahak pa ang mas maraming halamanan, at dumating ang gabi. Nagtago siya sa isa pang bahagi ng kakahuyan, sinasabing hindi sila hahabulin pansamantala. Ngayong iniisip ko, ito ay parang the beginning after the end ulit, di ba? Ang babaeng blonde na iniligtas niya sa gubat. Kung titira siya sa kaharian nito, suko na ako. Tinanong niya ang pangalan niya at sabi niya, Xavier. Ang unang 12 anyos na Xavier sa kasaysayan. Ang pangalan niya ay Tafana Roman. At ang pinakamalala ay tinatawag niya itong Roman, na parang pangalan ng lalaki sa akin, pero bahala na. Nang marinig niya ang apelyido nito, natigilan siya. Teka, ang pamilyang Tafana. Tinanong niya kung may kapatid siyang lalaki, at sumagot ito ng, paano niya nalaman? Sabi ng bida, ginugol ng kawawang Charlene ang buong buhay niya sa paghahanap sa kanyang kapatid, at siya pa ang nakahanap dito sa ganitong lugar. Teka, hindi ko maintindihan. Si Charlene, ang kapatid, tinatawag siyang Tafana. Iniisip niya kung mahahanap pa ba niya ito, kung okay lang ba siya. At sabi ng bida, ayos na ayos siya. Pagkatapos ay tinapik ng bida ang ulo nito, sinasabing kailangan nilang tiyakin na makakauwi siya ng ligtas. At ngayon iniisip niya na isang biyaya ang pagkakahanap sa batang ito. Dumating ang gabi. Tulog siya habang nagpapahinga siya at kausap si Erd. Humihingi siya ng karagdagang kaalaman tungkol sa kapangyarihan dahil hindi talaga ito si Erd. Ito ang kamalayan na iniwan niya para turuan siya kung paano gamitin ang mga kakayahang ito. Sinabihan niya siyang kunin ang punyal at sinabing sa halip na ituon lang ang kapangyarihang mahika, dapat niyang hayaang dumaloy ang mana ng may intensyon. At dahil mas maliit itong sandata, mas madaling gawin. Habang nakahawak ang kamay niya sa punyal, nagsimula itong mabalot sa asul na enerhiya. Sabi niya matututunan niya ang isang kasanayan sa elemento ng anino. Kailangan niyang ituon ang pinakamaraming mana sa dulo, na hinuhubog ito na parang isang palaso. Pagkatapos, kailangan lang niyang gumawa ng isang maliit na shadow vortex sa dulo ng talim, at matatagos niya ang anumang baluti. Habang nakatuon ang enerhiya, sinabihan niya siyang subukan ito, at agad siyang pumunta para tamaan ang puno. Ginawa niya itong maliit na tusok na parang maliit na saksak, at tumagos ito na parang mantikilya. Maliban sa hindi lang ito tumagos. Sumabog ang buong puno. Nakatitig siya sa gulat, sinasabing kakaiba dahil maliit na saksak lang ang ginawa niya. Pagkatapos sinabi ni Erdsol na lahat ng itinuturo niya, nakakalimutan niya. Kaya kailangan niyang tandaan ito para sa kanyang sarili. Nagpaalam siya, at sakto namang nagising si Tofania, nagtatanong kung anong ginagawa niya. Pero may narinig ang bata sa malapit at sinabing may paparating. Binuhat niya ito at sinabing kailangan nilang manahimik. Tumingin siya sa isang puno, mabilis na umakyat, inilagay siya doon, at sinabihang manahimik. Nang tumingin siya sa ibaba, isang grupo ng mga bandido ang papalapit. Sabi ng kulay pulang buhok, sigurado daw siyang may narinig siyang mga tunog na galing sa direksyong ito. Nang makita ang punong ganap na wasak, sigurado silang may nag-iwan ng bomba doon. Sabi niya, magandang balita daw iyon dahil ibig sabihin ay malapit lang ang healer. May nagtanong kung paano. Sabi niya, nararamdaman niya ang aura nito sa paligid. Maging ang lupa ay may kakaibang pagkakaiba sa temperatura, na parang may nakahiga doon. Sadyang napakatumpak ng lalaki. Maging ang bida ay nagulat. Inutusan ng leader si Jimmy na magpatuloy sa paghahanap, at sabi ng kakatwang lalaki, sige. Hahanapin niya sila. Pagkatapos ay pinagana niya ang isang gintong enerhiya sa kanyang kamay na nagsimulang gumalaw patungo sa puno. Napagtanto ng bida na isa itong tracking skill. Ang tatlong ito ay mas mapanganib kaysa sa huling grupo. Pero sa parehong pagkakataon, kumpara sa mga magical beast, wala silang binatbat. Hindi niya hahayaang manalo sila dito. Nag-ilaw ang tracking magic sa tuktok ng puno, at sinabi ng lalaki na nahanap na niya ang target. Sinabihan ng may kulay abong buhok si Bob na asikasuhin na ito, at sabi ng madaldal, ayos lang. Ibababa niya silang dalawa ngayon din. Napansin ng bida na naghihiwalay sila at kumikilos ng mag-isa, na perpekto para sa kanya. Huminto si Bob sa harap ng puno at sinabing, kung hindi lalabas ang tarantado, ibabagsak niya ito. Ihinampas niya ang kanyang palakol sa puno. Nayugyog ang buong puno. Paulit-ulit niyang hinampas ito, tinatanong kung gaano katagal magtatago ang bata. Tahimik na nagdiriwang ang bida, sinasabing lahat ay naayon sa plano. Pagkatapos ay makikita natin ang ilang minuto bago pa man, noong malapit nang i-activate ng lalaki ang tracking magic. Matalino.
Dahil alam niyang sinusundan ng tracking magic ang ibang mahika, naghagis lang siya ng bola ng tubig sa ibang puno, pinuno ito ng mana, at iyon ang dahilan kung bakit doon napunta ang tracking. Ngayon, si Bob ay nagdurusa na parang isang kumpletong tanga habang kalmado siyang nagtatago. Iniisip ng bida na kung magkakamali sila ng ganito, papatayin niya ang isa sa kanila. Habang pinuputol ng lalaki ang puno at tumutulo ang basang dahon, tinitipon niya ang mga patak para bumuo ng bola ng tubig sa ibabaw ng ulo ng lalaki. Ang plano ay gamitin ang parehong teknik na ginamit niya kay Klaus. Tila napansin ni Bob na may mali pero huli na ang lahat. Pinalibutan siya ng bola. Nagsimula siyang maubusan ng hininga, winawasiwas ang kanyang palakol ng walang direksyon, at iniisip ng bata, paanong hindi niya makaya ang isang simpleng bagay. Hindi talaga sila gaanong naiiba sa mga nauna. Ibinato niya ang punyal sa matabang lalaki. Diretso itong tumagos at nagpatuloy. Akala ko malapit lang ang iba pero narinig lang nila ang lagitik mula sa malayo. Sinabi ng isa sa kanila na may mali. Hindi na niya marinig ang pagpuputol. Baka kayang gumamit ng mahika ang target na kanilang hinahabol. Sabi ng boss, kung totoo iyon, walang kalaban-laban si Bob. Pero bakit kayo naghiwalay? Para lang mamatay siyang mag-isa. Mukhang ganoon nga. Nakita nila ang isang kalahating putol na puno, basang-basa ang lupa, at wala na ang katawan ni Bob. Gumawa ng simpleng hinuha ang isa sa kanila. Basa, pero hindi umulan. Siguradong mahika ito. At ano ang ginawa niya? Hinawakan niya ito. Pagkatapos ay nakuryente siya. Nang inig ang buong katawan niya at natumba siya patalikod. May laso ng tubig. Sinabihan sila ng boss na mag-ingat. Pagkatapos, mula sa kung saan, 2 bato ang lumipad patungo sa iba, at muntik na namang mamatay ang isa sa kanila. Isang bato ang papunta sa boss, pero nagpakawala siya ng maliit na fireball at pinasabog ito sa ere. Sabi niya, batay sa direksyon ng mga pag-atake, napapalibutan sila ng maraming kaaway. Nanatiling nakatago ang bida, iniisip, magaling. Kaya pala isang fire mage ang lalaking ito. Habang inuutusan sila ng boss na huwag maghiwa-hiwalay, sinasabing iyon ang pinakamagandang bagay para sa kalaban. Pero iniisip ng bida na huli na ang lahat. Nagpapanik sila dahil wala si Jimmy para hanapin ang mga kalaban, wala silang ideya kung nasaan ang umaatake. Paano nila haharapin ito? Bumuo ng fireball ang boss at sinabing simple lang. Kung hindi lalabas ang mga daga, susunugin niya ang buong kabubatan. Agad na humakbang pasulong ang bida at bumati, sinasabing maghintay sila. Nagtataka ang boss. Bakit may bata rito? Sabi ng bida, isa siyang tagakuha ng halamang gamot. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero mukhang may kaguluhang nagaganap. Hindi talaga sila naniniwala sa kanya at sinabing hindi siya alis. Tinanong ng bida kung ano ang pinag-uusapan nila. Inakusahan nila siyang pumatay ng tao, at sinabi niyang bata lang siya. Baliw ba sila? Pero kung may hinahanap sila, nakita niya ang isang taong dumaan dito, at kung gusto nila, sasabihin niya sa kanila. Nagpasalamat ang boss at sinabing kung maganda ang impormasyon, baka i-recruit pa nila siya. Pero sinabi niyang hindi siya gaanong interesado. Hinihintay siya ng kanyang nanay at tatay. Pagkatapos, bigla siyang binato ng fireball ng lalaki. Sinira nito ang lahat at nagulat ang boss. Wala na ang bata at nasa likuran na siya ng 2. Dahil mahirap kalabanin ang fire mage, kailangan niya ng 1 versus 1. Kaya ikinulong niya ang 2 lalaki sa mga water sphere para putulin ang kanilang paghinga at pagkatapos ay binugahan sila ng apoy ng fire guy, sinusubukang tunawin ang tubig. Sabi ng bida, lahat ng fire mage ay may parehong katangian, mainitin ang ulo at simple mag-isip. Bumagsak sa lupa ang 2 lalaki na pagod na pagod. Mukhang halos pinrito niya sila, niluto sila doon mismo. At sinasabi ng bata na ang mga fire mage ay pare-pareho lang talaga, mga hangal. Mainipin pa rin ang fire mage at sumugod na may nag-aapoy na suntok habang nakangiti ang bida. Madali siyang umiwas sa kaliwa at tumakbo ng mabilis. Dinampot niya ang isang espada na nakalatag sa lupa habang naguguluhan ang fire guy. Seryoso ba ang batang ito na subukang manalo gamit ang swordsmanship? Habang pinalakas ang espada, sinabi ng bida na ayaw niyang pumatay ng tao, pero iba ang mga halimaw na tulad niya. At ngayong nalaman na niya ang sikreto sa likod ng kanyang kapangyarihan, hindi niya ito maaaring hayaang umalis ng buhay. Na-excite ang matandang lalaki, at sinabing ang paghahanap ng batang gumagamit ng espada at mahika ay mas kahanga-hanga kaysa sa babaeng iyon, at lumundag siya patungo sa bida na sinasabing gusto niya ang bata. Ang atake ay dumiretso sa dibdib ng bida, at naglagay siya ng water barrier na siyang binangga ng lalaki. Pinatay ni Whistler ang apoy ni Didi at itinulak ang talim sa dibdib nito, pero sinalag ito ng lalaki, hinampas palayo ang espada, at sinipa ang bata, na nagpatalsik sa kanya. Nagulat ang matandang lalaki. Bakit parang nakaligtas sa hindi mabilang na laban ang isang batang ganito kaliit? Sumagot ang bida na tapos na siyang maglaro-laro. Gumamit ng isa pang fire spell ang lalaki at ibinagsak ito sa lupa. Nanood ang bida, at sinabi sa kanya ng lalaki na mamatay na, habang nagpapakawala ng malakas na pagsabog diretsyo sa kanya. Mapipigilan niya kaya ito? Kaya niya. Pero ito na ang laban ng ego. Ginamit niya ang kanyang tubig at ipinabalik ang pagsabog sa lalaki.
Naging dragon ito, isang elemental na kombinasyon, at nang matapos, parang naglaho ang lahat. Nagsimulang magdiwang ang lalaki, sinasabing natalo na ang tanga at naging abo. Pero habang tumatawa siya, nasa likuran na niya ang bida. Isa pang saksak ang tumama ng direkta, at wow, bumaon ito na parang mantikilya. Nakatayo lang siya doon at inuulit sa sarili na imposible, pero, paalam na. Bumagsak na lang ang kanyang katawan sa lupa. Tinitigan lang siya ng bida, sinasabing ito ang nararapat sa isang kidnapper. Pagkatapos ng pang-araw-araw na aura farming, umakyat siya sa puno para kausapin si Tefania. Sabi niya na ayos na niya ang lahat at pwede na silang bumalik. Pero nanginginig siya, sinasabing napakagaling niya. Sabi ni Xavier, hindi. Swerte lang lahat. Darating ang tulong anumang oras, kaya dapat na silang umalis. Alam na niyang ayaw nitong malaman niya, kaya agad niyang sinabi na kumalma at huwag sabihin kahit kanino. Diyos ko, puro pag-arte lang ang bida. Isa na namang headpat na recycled, habang sinasabi niyang nangangako siyang walang sinuman ang sasakit sa kanya. Pagbalik sa lupa, nakahandusay ang mga katawan sa sahig, at tinanong ni Tefania kung patay na ang lahat. Sabi niya hindi. Maliban sa leader, lahat ay nawalan lang ng malay. Pero habang sinasabi niya yon, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at sumubsob. Tinawag niya ito, pero biglang lumipat ang eksena sa isang maliit na bayan. Kita mo, anong sabi ko? Isang babae ang nagtanong, Charlene, gising na ba ang bata? Si Charlene, kung hindi ako nagkakamali, iyon ang kaibigan mula sa kabilang buhay, at sabi niya pupuntahan niya para tingnan ngayon din. Literal na parang beginner after the end, buti na lang hindi sila isang alpha family dahil nakakabaliw din yon. Sabi ng babae kailangan niyang pasalamatan ang tagapagligtas ni Tefania pagkabangon nito, at sabi niya gagawin niya. Sakto naman, dumating si Tefania na tumatakbo, at sinabihan siya ng kapatid na kumalma. Pero sabi niya gusto niyang tumulong. Sinabi niya na magpahinga ito. Nagpumilit siya, sinasabing sobra na ang pagtatrabaho nito. Gusto rin niyang maging kapaki-pakinabang, at magaling na siya. Sumagot siya na ang pinakamalaking problema ay hindi ang nasaktan siya, kundi ang umalis siya sa nayon. Sinubukan niyang humingi ng paumanhin, sinabing sumobra siya, pero hindi na mauulit. Hindi ito pinansin ni Charlene, sinabing mas mabuting tingnan na kung kumusta na ang bata. Binuksan niya ang pinto, at sa eksaktong sandaling iyon, isang malaking kamay ang lumabas mula sa kwarto papunta sa mukha niya. Sinabihan siya ni Tefania na huminto, at nauwi silang nakatayong magkaharap, parehong naguguluhan. Sa isang saglit, akala ng bida ay kaaway ito, pero nakilala niya ito. Susunod na eksena, nasa isang salu-salo sila, at sinabi ni Charlene na pwede niyang kainin ang lahat ng gusto niya. Hindi kailangang magmadali. Nagulat si Tefania na kayang kumain ng ganoon karami ng matabang batang ito. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sinabing sa wakas ay mapupuno na niya ang kanyang tiyan. Tapos, nagkomento si Charlene sa kanyang punto, tinatanong kung taga saan siya. Inihayag ng bida na nakatira siya sa Anzof, isang lungsod sa ilalim ng jurisdiksyon ng Bon Castle. Nagulat si Charlene at sinabing 3 araw ang layo ng Bon Castle. Paano siya napunta rito? Sabi ng bida mahabang kwento, at mukhang ikukwento niya talaga ang lahat, kaya ipinaliwanag niya ang lahat. Gulat na gulat si Charlene nang marinig na may mga magical beast na gumagala sa kabubatan. Ayaw siyang takutin ng bida, pero mas mabuting malaman bago mahuli ang lahat. Tapos sinabi ni Charlene na mas mabuting ihatid ang bata sa bahay, dahil siguradong nag-aalala na ng husto ang mga magulang nito. Malamang iniisip nilang kinain na siya ng isang magical beast. Medyo nalilito ang bida. Sasama sa kanya si Charlene, at sabi ni Charlene, syempre, mas matanda siya at hindi niya pwedeng hayaan ang isang maliit na bata na maglakad mag-isa sa isang mapanganib na lugar na tulad niyan. Sinubukang tumulong ni Tefania, sinasabing sobrang lakas ni Xavier, at baka hindi na niya kailangan ng kasama. Pero, hindi may iwasan, kailangan may eksenang hahawakan ang mukha ni Fania bawat kabanata, at heto na naman siya, sinasabing mga bata pa sila, at kailangan nilang matutong umasa sa mga tao sa paligid nila. Tinanong niya kung pwede rin siyang sumama, at sabi niya, syempre. Dapat talaga sinabi niyang hindi. Pauwiin siya para hindi na siya atakihin ulit at mapilitang gamitin ng bida ang kanyang kapangyarihan, at ibunyag ang lahat ng kanyang sikreto. Ang bida naman, nakikita na si Charlene, gaya ng dati, ay isang taong maaasahan niya, at tuwang-tuwa naman si Tefania. Hindi na siya makapaghintay na makidnap ulit para umusad ang kwento. Bigla na lang, nagsimulang umiyak ang bida, parang biglaan, sa isang iglap. Sira na ang pag-isip ng batang to. Nang makita yon, ipinatong ni Charlene ang kamay sa balikat niya at sinabihang kumalma. Mahahanap nila ang mga magulang niya. Sasabihin na sana ng bida na tigilan ang pagtrato sa kanya na parang bata, pero sinabi ni Charlene na balang araw ay lalaki rin siya. Kinabukasan, si Charlene ay nasa kabayo sa unahan, at sila ay naglalakad. Tapos tinawag sila ng hepe ng nayon na si Corinne at tinanong ni Charlene kung anong meron. Magsasalita na sana si Charlene na babalik din siya agad at hindi nila kailangang mag-alala, pero sabi ni Corinne ayos lang. Pamilya ang lahat dito. Nagpakita ba siya para lang magpaalam? Malapit na siyang mamatay, di ba? Para lang matrauma tayo. Babalik sila sa nayong ito at wala ng tao doon.
Sa daan, kumakanta sila, nagsusuot ng korona ng bulaklak, gumagawa ng maliit na siga, at iniisip ng bida ang mga magical beast. Pero walang nangyari. Isang mapayapang paglalakbay, at ngayon ay kaharap na nila ang Carpen Castle. Samantala, gulong-gulo ang nanay, desperadong malaman kung nasaan ang kanyang anak na si Xavier. Teka, hindi sinabi ni Helena kahit kanino na nakipag-one-one siya sa isang magical beast. Dapat sigurado ka ng patay na siya. Sabi ng tatay lalabas siya para maghanap ulit at sinabihan siyang magpahinga, pero sabi niya hindi, gusto rin niyang sumama. Sabi niya ilang araw na itong hindi nagpapahinga. Nangako siyang hahanapin niya si Xavier, kaya kailangan niyang manatili sa bahay at magpagaling. Nagbago ang kanyang ekspresyon, at tinanong niya kung pumunta na ba ang bata sa kabilang mundo. Sabi niya imposible yon. Siya ang bida ng kwentong ito. Imposibleng mamatay siya, pero hindi pa rin siya naniniwala. Sinasabing nakita nila ang lugar kung saan siya nahulog, at wala siya doon, kaya siguradong kinain siya. Sinabihan siya ng tatay na huwag mawala ng pag-asa. Siguradong buhay at maayos si Xavier. Samantala, umiiyak ang kanyang nakababatang kapatid, gustong malaman kung saan nagpunta ang kanyang kuya. Bumabalik ang eksena kay Clausfi, na nasa dati niyang gawain na pinapahiya ng kanyang ama. Sumpain, hindi ko alam kung masaya ba ako tungkol dito. Pero si Klaus ay hinihiling sa kanyang ama na magpadala ng search party para hanapin ang kanyang kaibigan. Pero ang kanyang ama ay nakaupo doon sa isang ulap ng usok, sinasabing walang mapapala sa pagligtas sa isang kung sinong bata. Sabi ni Klaus, iniligtas ng bata ang kanyang buhay. Pero, hindi iyon gagana sa isang ama na walang pakialam sa'yo. At galit na galit ang ama na lumuluhod ang bata para sa isang tulad noon. Ngayon ay bumaliktad na ang sitwasyon. Hinawakan siya ng ama at sinabing, isa kang maharlika. Pinapahiya mo ang iyong sarili para sa mga karaniwang tao, sa ngalan ng Diyos. Tandaan mo, may dalawang uri lang ng tao sa mundong ito, mga maharlika, at ang mga hindi maharlika na nabubuhay para pakainin ang mga tunay na tao. Itinapon niya ito sa sahig at sinabing kailangan niyang matutong mag-enjoy sa mga pribilehiyo ng maharlika. At para mapanatili ang mga yon, kailangan niyang sundin ang anumang sabihin sa kanya. Halatang bipolar din ang tatay na ito. Sabi sa kwento, sa sandaling yon, nakaramdam si Klaus ng matinding pagkabalisa. Baka hindi ito ang buhay na gusto niya. Nakapokus siya, sinasabing alamin niya kung ano ang tama. Ano ba? Papakitaan mo ako ng isang karakter sa isang kabanata na sinusubukang bilhin ang isang babae gamit ang 3 gintong barya, at sa susunod, gusto mong magustuhan ko siya. May akda, anong sinusubukan mong gawin dito? Sa susunod na eksena, tuwang-tuwa si Tafania, binuksan ang bintana, at nakita ang maliliit na ibon sa labas na naglalaro. Tinanong siya ng kapatid niya kung ano ang tinitingnan niya, at sinabi niyang naglalaro ang mga ibon, pero sabi niya hindi iyon paglalaro. Ganoon sila magbantayan sa isa't isa, at nakakatulong iyon para maging mas malapit sila. Naiintindihan ni Tafania na ganoon sila nagiging malapit, na nangangahulugan, syempre, susubukan niyang gamitin iyon sa bida sa anumang paraan. At sakto, lumitaw siya at sinabing pupunta siya sa tindahan. Nagtanong siya kung para saan, at sinabi niyang kailangan niya ng mga bagong damit dahil mukha siyang pulubi sa itsura niya. Nag-alok si Charlene, gusto mo bang isuot ang damit ko? Tingnan mo ang porma niya, pero tumanggi siya. Hindi niya isusuot ang mga sapatos na mukhang kay Joker. Sa susunod na kabanata, nasa gubat tayo kasama ang bida na naglalakad mag-isa. Sinasabi kay Erd na walang tao sa paligid para makapag-usap sila. Nagsimulang umilaw ang dibdib niya. Ano ito, Erd? Lumipad siya palabas. Wow, talagang lumulutang ka dyan sa itaas. Lumingon siya at sinabing sa wakas ay nakalabas din siya sandali. Gustong malaman ng bida kung bakit lumalabas ang babaeng ito mula sa kanyang katawan. Sinabihan niya itong kumalma. Ito ay kamalayan niya lamang. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakapagpakita ay dahil alam niya kung ano ang itsura niya, at iyon ang nagpapahintulot sa kanyang lumitaw dahil siya ay nagiging solido. Anong kalokohan to? Lumulutang siya doon, umiindayog, sinasabing isa lang siyang kamalayan, kaya hindi niya dapat isipin na magiging kapaki-pakinabang siya sa isang laban. Humanga siya sa kung gaano kalakas ang kamalayang ito. Seryoso, makapangyarihan ang imahinasyon kahit para lang masigawan. Galit na galit ang bida. Sinaksak niya siya sa mata ng sobra-sobra na para sa Diyos, dapat kaya niyang lumaban kahit man lang sa mga mahiwagang halimaw. Pero sinabihan niya itong umayos dahil magsisimula na ang klase. Sa parehong segundo, umilaw muli ang kanyang dibdib at may isa pang lumabas, nagbukas ng isang mata sa puno. Nagulat ang bida na nagawa niya yon, at sinabihan niya itong tumigil sa pagkamangha sa lahat ng bagay at pumasok na. Marami siyang kailangang gawin. Nagtanong siya kung ano ang mangyayari, at ipinaliwanag niya na masyadong mahina ang mga halimaw na nilabanan niya. Kaya naman naghanda siya ng ilang kasama sa pagsasanay. Excited ang bida. Tiyak na mawawala ang ngiting iyan. Sinabihan niya itong mag-ingat. Maaaring mukhang madali, pero kung mamamatay siya ng maraming beses, mabibigo siya sa pagsubok. Nagreklamo siya na kailangan niyang umuwi agad para malaman ng kanyang mga magulang na ligtas siya, pero sinabihan siya nitong pumasok na. Wala silang oras para sa pagtatalong ito.
Halos itinapon niya ito sa loob at nagsara ang puno. Nakatayo lang siya doon na may walang laman na speech bubble at pagkatapos, hush, nawala. Pagkatapos ay natagpuan ng bida ang kanyang sarili sa isang lugar na ibang-iba, na may lumulutang na status window na nagsasabing ang pangalan niya ay Xavier Benedict, may mahika at husay sa espada. Biglang may nagmaterialize sa kanyang kamay, ang parehong punyal na palagi niyang ginagamit. Sa harap niya, isang hukbo ng mga batong golem ang nagsimulang lumapit. Ang unang pagsubok ay labanan ang 5 golem at tapusin sa loob ng 10 minuto. Binalaan siya ni Erd na dahil ito ang unang duelo, makakatanggap siya ng ilang payo, pero sa susunod ay mag-isa na siya. At mas mabuting tandaan niya na kung matalo siya ng maraming beses ng sunod-sunod, magsisimula siyang mapagod at magiging imposible na ito. Kasabay nito, hiniling niya sa kanya ang swerte. Iyon ang payo. CJ. Sinugod siya ng mga golem at alam niyang mas mahina ang mga nilalang na ito kaysa sa anumang mahiwagang halimaw. May tuturing ba talaga itong pagsasanay? Matapos harapin ang napakaraming nilalang sa kanyang nakaraang buhay, masasabi niya kung gaano kalakas ang isang bagay sa pamamagitan lang ng bigat na ibinibigay nito. At sa dami ng mga halimaw na iyon, nagpasya siyang mahika ang tamang hakbang. Ayaw niya man lang mag-aksaya ng pisikal na pagsisikap sa isang bagay na tulad nito. Isang pagsabog na parang bazooka ang lumabas mula sa kanyang mga kamay diretsyo sa unang golem. Sapul na sapul ang atake at nadurog ang nilalang. Sumpain. Talagang pinuksa niya sila. Natapos niya ito sa loob ng 5 segundo, literal. Sinabi niya sa kanila na simulan na ang susunod na yugto, ngunit biglang lumitaw si Herb na gustong malaman kung ano ang nangyari. Sabi niya, nakuha niya ang isang perpektong panalo. Dinibdiban niya ito at sinabing napagtanto niya ngayon na siguradong itinatago niya ang kanyang kapangyarihan. May mali. Dapat imposible itong gawin sa loob ng 5 segundo. Pero sabi niya wala siyang tinago. Siya ang kumikilos ng kakaiba dahil sinabi niyang isa siyang diyosa at mararamdaman niya ang kanyang lakas. Mukhang ang kopya ng kanyang kamalayan na ito ay walang parehong kakayahan tulad ng tunay. Medyo nailang siya at sinabing hindi naman ganoon. Natututo pa rin siya at nagkakaroon ng mas maraming kapangyarihan. Pero halata naman na medyo cheap ang kopyang ito. Tapos sabi niya, sige. Nakuha na niya. Isa siyang bata na hindi mo dapat maliitin. Ngayong naiintindihan na niya ang kanyang lakas, maaari nang lumitaw ang susunod na pagsubok. Agad-agad, lumitaw ang mukhang isang grupo ng mga batong lobo. Mayroon ding mas maraming batong golem. Binalaan niya siya na mas maikli na ang limitasyon sa oras. Ngayon ay 5 minuto na lang. Napansin ng bida na doble ang lakas ng mga nilalang na ito kaysa sa mga nauna, pero napakadali pa ring talunin. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang purong manu-manong laban ang gawin. Sumugod siya sa una, diretsong suntukan, malinis na tama gamit ang dagger. May 2 pang atake na galing sa itaas, pero lumundag siya, napunta sa likod ng isa, at napagtanto na sobrang tibay ng mga ito, at mahirap hanapan ng kahinaan. Habang nasa ere siya at hindi makailag, 4 o 5 atake ang sumugod sa kanya. Pero nakalusot siya sa unang atake at ginamit itong tuntungan para itulak ang sarili, naiwasan na ang pangalawa at pangatlo. Ang puot niya ay nakamasidlang mula sa malayo. Nalilito siya. Kinailangan niya mismo ng 20 segundo para sa unang yugto. Kaya 5 o 4 na beses ba siyang mas malakas kaysa sa isang Diyos? Walang katuturan iyon. Gusto niyang maintindihan kung anong uri ng mahika ang ginagamit niya, pero posible lang iyon sa kanyang tunay na katawan. Patuloy na nahahati sa gitna ang mga halimaw, mga pagsabog, usok, mga nagkalat na piraso sa lahat ng dako, at humanga na naman siya. Muli, 1 minuto lang ang inabot at tapos na siya. Pagkatapos ay sinabi ng bida, medyo mas magaling yon, pero wala ka na bang mas malakas pa dyan? Sa ganitong bilis, nagsasayang lang siya ng lakas sa wala. Sobrang hina nila, wala man lang epekto. Pero sabi niya, masyadong maaga siyang nagdiriwang. Ang mga nilalang na iyon ay hindi nagbigay ng pahinga kaninuman. At noon din, isang palakol ang umikot papunta mula sa kanyang likuran. Diretsong bumagsak ang bagay na yon sa lupa, pero halos hindi nakailag sa tamang oras ang bida. Dumulas siya palayo, sinusubukang alamin kung ano ang susunod. Nang tumingin siya sa harapan, natigilan siya, mukhang gulat habang si Erd ay nagdiriwang doon. Sa madaling salita, isa na namang halimaw na bato, mas malaki at mas matibay lang, at talagang napakalaki nito. Sumusugod para hiwain siya mula sa likod, halos mahati siya sa gitna. Nakangiti si Erd. Humahanga pa rin siya, pero nasasanay na siya sa kaya niyang gawin. Umilag siya sa gilid at napagtanto na ang mga stone golem ang mga tunay at mas malakas sila. Ang problema ay 2 ang kalaban niya. Nagtatanong si Erd kung anong nangyari. Nagpipigil ba siya? Sinabihan niya itong tumahimik at sinabing tatapusin na niya ito ngayon. Magsisimula na ang tunay na laban. Sumugod siya. Humampas ang golem sa kanya, pero umilag siya sa pamamagitan ng pagtalon sa braso nito, parang estilo ni Captain Levi. Umikot siya sa ere, napunta sa likod ng leeg nito, at ibinaon ang kanyang talim sa likod ng ulo nito. Hindi gumana ang unang tama, pero sinabi niyang kaya na niya ito ngayon. Pero pagkatapos ay muling sumugod ang nilalang, na para bang may isa pang braso na tumutubo mula sa likod nito. Isang malaking kamao ang lumipad.
Nagawa niyang harangin pero para itong dodger laban sa isang higanteng kamao. Bumagsak ito sa lupa. Hindi siya makapaniwala na may braso na bigla na lang lumitaw. Mas lalong humirap ang pagdepensa dahil doon. Pinapalakas ni Erd ang loob niya, sinasabing ipakita ang tunay niyang potensyal, at napagtanto niya na kahit nasa panganib ang buhay niya, hindi siya tutulungan nito. Umungol muli ang nilalang, hinawakan ang palakol, at sinugod siya. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang gumamit ng mahika, at pinasabugan ito ng apoy. Pero pagkatapos ay nagpanik siya, sinasabing gumamit siya ng sobrang lakas. Nakakalito dahil habang sinasabi niya yon, may isang atake na paparating sa kanyang mukha. Muntik na siyang tamaan ng palakol sa ulo. Gayunpaman, nasabik siya, sinasabing malalaman nila kung gaano karaming tama ang kaya ng golem na ito. Isang pagsabog na naman ang tumama ng direkta. Lumapit ang dalawang golem. Ang isa sa kanila ay may bawas na bahagi, at ang isa ay sumuntok diretsyo sa kanya. Mabilis na nagre-regenerate ang bagay na yon, at ang kanyang mga atake ay halos nababaliwala. Sumaksak siya ulit pero walang epekto. Nagsimula silang palibutan siya. Humarap siya sa nasa unahan at sinabing wala siyang pakialam kung ilang beses man nilang patubuin ulit ang braso, puputulin lang niya ito ulit at ginawa niya ito muli. Samantala, nanonood lang si Erd, sinasabing hindi masama ang bata. Maya-maya, kaharap na niya ulit silang dalawa at ang mga braso nila ay naputol na naman. Pero sa wakas, matapos silang patayin ng paulit-ulit, tumigil na sila sa pag-regenerate dahil naubusan na sila ng lakas. Huminga siya ng malalim, napagtantong pagod na ang kanyang katawan, na sa teorya ay maganda para sa kanya dahil doon siya lumalakas. Sigurado siyang purong swerte ang pagkikita nila ni Erd. Sang-ayon ako sayo, bata. Swerte iyon para sa ating lahat. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya lang ng isa pang pagkakataon, at sumugod siya sa kanilang dalawa, humiwa diretsyo sa gitna. Sumabog ang bato sa lahat ng dako, at sinabi ni Erd na napakagaling niya. Ngayon ay ganado na siya, nagtatanong kung sino ang susunod. Tinitigan niya ang mukha nito at sinabing, nakakatakot ang batang ito, para siyang ipinanganak para lumaban. Titigil na sana siya doon, pero dahil gusto pa niya, nagpa siya silang magpatuloy. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa lungsod pagkalipas ng ilang panahon. Bumili pa ang bida ng mga bagong damit, pati na rin ng maliit na laruan para kay Helena na sa tingin niya ay magugustuhan nito. Pero habang naglalakad siya, nakita niya ang ilang lalaki sa isang eskinita, nang gugulo ng isang tao, hinihingi na ibigay ang isang bagay, at nakilala niya ito, ang babae kanina, si Tafania. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, at nakita niyang may hawak itong dalawang inakay na ibon. Mayroon silang klasikong ekspresyon ng mga baliw, sinasabing kung hindi niya ibibigay ang mga iyon, isasama siya kasama ng mga ibon. Noon din, may sumigaw mula sa kanilang likuran. Nang lumingon sila, ang una ay tinamaan ng sapatos diretsyo sa bibig. Nanlaki ang mata ng isa, pero bago pa siya makagawa ng anuman, isang kamao ang tumama sa kanyang tiyan at nagpatiklop sa kanya. Bumagsak silang dalawa. Tinulungan ng bida ang babae na tumayo at tinanong kung anong nangyari. Sabi niya, lumabas daw siya para bumili ng pagkain, pero nahulog ang mga inakay na ito mula sa kanilang pugad. Kaya sinagip niya sila, at pagkatapos ay dumating ang mga lalaking iyon. Nalilito ang bida dahil lahat ng tao sa paligid ay nakatingin na sa kanya ngayon. Sabi niya, kakaiba ang pakiramdam niya sa lungsod na ito, at mas mabuting umalis na sila. Pero may sumigaw sa kanila at nagtanong kung saan sila pupunta. Isang kakaibang lalaking blonde ang lumitaw na nagsasabing baliw sila dahil sa pananakit ng tao at pagkatapos ay aalis na parang walang nangyari. Tinanong niya kung akala ba nila ay makakaalis sila nang walang pahintulot niya. Ang pangalan niya ay Damian. Nang makitang napapaligiran na siya, sinabihan ng bida ang lahat na maghintay sandali. Sila ang unang umatake. Dinepensahan niya lang ang kanyang sarili. Pero sabi ni Damian, sa Carpin Castle sa lungsod ng kapayapaan, ipinagbabawal ang anumang uri ng karahasan, at iyon ang dahilan kung bakit siya arestuhin. Pero kailangan mo ring gumamit ng karahasan para arestuhin siya, hindi ba? Tinanong ni Tafania kung ano ang gagawin nila, at sinabihan niya itong huwag mag-alala. Siya na ang bahala. Ngayon sigurado na siyang may mali sa lungsod na ito. Kung magsisimula sila ng away dito, tiyak na mas malala pa ang ibibintang sa kanila. Ang pinakamadaling gawin ay lutasin ito ng payapa. Kaya sinabi niyang akuhin niya ang buong responsibilidad at inosente ang babae. Nagpakita ng nakakabaliw na mukha ang lalaking blonde at sinabing kung ganoon, sige. Hindi na nanakit ng inosente ang Carpin Castle. Malaya nang umalis ang dalaga. Agad na tumakbo palayo si Tafania sa pag-aakalang kailangan niyang bigyan ng babala ang kanyang kapatid, habang umaasa ang bida na sapat ang talino ni Charlene para itago ang kapangyarihan ng kapatid niya. Pagkatapos ay tinanong ng bida kung ano ang magiging parusa sa kanya. Ano ang gagawin nila? Sabi ng lalaki, ang aming patas at walang kinikilingang hukom ang magpapasya sa iyong kapalaran. Humampas ang martilyo at idineklara ng hukom na si Xavier Benedict ay hinatulan ng kamatayan. Nagulat ang bida pero agad niyang napagtanto na may mali. Ang magandang balita, malamang nakatakas na si Charlene at ang kapatid niya. Ibig sabihin, kung gusto niyang umalis ngayon, pwede siyang gumawa ng gulo at lumabas na lang.
Pero nagpasya siyang paglaruan sila at sinabing, kagalang-galang na hukom, walang katuturan ang hatol na yan. May nagsabi sa kanya na tumahimik, pero tinanong niya kung inaabuso ba talaga nila ang kanilang kapangyarihan para parusahan ang mga sibilyan habang malayang gumagala ang mga demonyo. Sabi ng hukom hindi mahalaga kung ano ang iniisip niya. Hindi siya makakatakas. Kaya gumamit ng fire magic ang bida at sinabing kailangan niyang ipakita sa kanila kung paano tumakas ang isang tao. Nataranta ang lalaki at tinanong kung mage ba talaga ang bata. Hindi. Siyempre hindi. Nagsindi lang siya ng 5 pusporo sa kamay niya. Mukha nang kinakabahan si Damian. Lumingon siya at sinabing seryoso ito. Kailangan nilang ipaalam sa Lord. Mas maraming tao ang dumating na nakatutok ang sibat sa bida, habang sumisigaw ang hukom na ang pagiging mage ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang bastusin ang korte. At dapat na siyang sumuko dahil imposibleng makatakas sa kastilyo. Pero lalo lang naging interesado ang bida dahil pagkatapos noon, isang pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Sa labas, lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Samantala, hinahampas ni Charlene ang kabayo habang tinatanong ng kapatid niya kung ayos lang ba ang bata. Sinabihan niya itong magtiwala sa kanya. Sabi ni Xavier kung mananatili silang magkasama, pababagalin lang nila siya. Para kay Xavier, kailangan nilang lumayo sa syudad hanggat maaari. Nagtataka ang mga taong nanonood sa pagsabog malapit sa korte kung ano ang sumabog, habang palihim na dumadaan ang bida sa likuran. Ang apoy at lahat ng kaguluhan ay sapat na para bigyan siya ng oras. Pero ang pinakamahalaga ay ang ligtas na pag-alis ni Charlene at Tafania. Tumatakbo siya sa mga kalye, lumipat ang eksena sa isang kastilyo na may mga bantay sa harapan. Dumating si Damian, sinasabing kailangan niyang kausapin agad ang master, pero natisod siyang parang tanga, sumubsob, at nabitawan ang maliit na kuting. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa gubat. Huminto si Charlene sa gitna ng kawalan at sinabing doon sila magkakampo. Tinanong ni Tafania kung talagang nagtitiwala siyang makakalabas si Xavier ng maayos. Sabi niya, 2 beses na siyang niligtas ng bata, at kailangan nilang magtiwala sa kanya kahit kaunti. Ang tanging magagawa nila ay umasang ayos lang siya. Masaya siya, pero sa totoo lang, medyo kakaiba ang pagkakaibigang ito. Gusto niyang tahakin ang ibang landas, pero magiging mahirap iwasan ng tuluyan ang pakikipaglaban. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, biglang may kamay na nagmula sa likod at yumakap sa kanyang tiyan. Binuhat siya, tumatalon mula sa bubong patungo sa isa pa, pagkatapos ay inihulog sa isang tsimenya at inihagis palabas muli. Seryoso, binuhat siyang parang basura at hindi man lang tumugon. Bumangon siya, gulat pa rin dahil hindi niya naramdaman ang presensya ng taong iyon. Pagkatapos ay nagpakilala ang lalaki. Siya ang kapitan ng mga kabalyero ng Carpin Castle, si Soren de Olumbonen, isa na namang napakabonggang pangalan. Tawagin na lang natin siyang Soren. Mukhang nakilala siya ng bida. Si Soren ay isang maalamat na Sanspiritian. Mukhang nalito ang lalaki, marahil dahil pang hinaharap pa yon, at tumawa, sinasabing masyadong ang bata sa titulo. Pagkatapos ay sinimula ng bida ang kanyang karaniwang talumpati tuwing may lilitaw. Sa nakaraan kong buhay noong digmaan laban sa Demon King, buong tapang na lumaban ang taong ito sa unahan. Pagkatapos ng 10 taong labanan, nawala siya. Isipin mo na kapitan pala siya rito. Tinitigan siya ni Soren, tinatanong kung ano sa tingin ng bata ang ginagawa niya. Pagkatapos ay biglang sumigaw ang bida na hindi niya inasahan na ang isang tulad ni Soren ay magiging bahagi ng isang malupit na lugar na tulad nito. Sabi ni Soren, nagmamadali siyang gumawa ng konklusyon. Pero ipinaliwanag ng bida, nagligtas siya ng isang babae sa kalye at hinatulan ng kamatayan. Anong klaseng lohika yon? Kung ganyan ang sistema rito, siguradong hindi na mabilang ang mga namatay. Tumayo si Soren at sinabing pumatay ang bata ng maraming tao gamit ang fire magic, kaya wala siyang karapatang magsalita. Pasensya na, pero talagang mali iyon. Papatayin na sana siya. Pagdepensa yon sa sarili. Sabi ng bida, isa lang iyong panggulo. At saka, karapat-dapat lang na maging abo ang korteng iyon. Bigla, hinugot ni Soren ang kanyang espada, itinutok ito sa kanyang mukha, at tinanong kung sino siya. Masyadong kakaiba para sa isang ganoon kabata na kontrolin ang mahika. Pero hindi mukhang takot na takot ang bida. Tinanong lang niya kung talagang papatayin siya ni Soren para malaman ang katotohanan. Hindi iyon pinansin ni Soren at tinanong kung marunong gumamit ng espada ang bata. Ngayon, ang bida naman ang nagulat. Paano niya nalaman iyon? Hindi siya gumamit ng espada kahit minsan. Sabi ni Soren, sinasagot na iyon ang itsura sa mukha niya. Kaya pala isang henyo ang bata na kayang gumamit ng mahika at espada. Napakabihira niyan. Sayang lang at hindi siya natutong huwag ipakita ang emosyon niya sa harap ng mga kaaway. Hindi pa rin maintindihan ng bida. Plano ba ng taong ito na labanan siya? Hindi maikakaila na desperado siyang nagsasanay sa nakalipas na 10 taon. Pero ang nakatayo sa harap niya ay ang taong kilala bilang Sword Saint, at sa sandaling ito, mahirap sukatin kung gaano siya kalakas. Sinabihan ng bata na kumalma. Mukha kasing mawawala na siya sa sarili. Hindi niya kailangang mag-alala. Hindi siya hulihin. Hindi maintindihan ng bida kung bakit siya tumatawa, sinasabing masyadong mausisa ang bata. Wala pa rin siyang maintindihan.
Pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay at sinabing gusto niya ang mga taong may talento. Paano kung maging disipulo niya ang bida? Nalito ang bida. Bakit mag-aalok ng ganoon ang isang napakalakas na tao? Ipinaliwanag ni Soren na napakalakas niya, kaya dapat ang estudyante niya ay may seryosong talento rin. Sinabi ng bida ang kanyang pangalan, at sabi ni Soren ay narinig na niya ang pangalang Benedict dati. Anuman, gusto niya ng sagot. At sabi ng bida, syempre, interesado siyang maging disipulo nito. Ang problema ay matagal na siyang malayo sa bahay, at kailangan niyang bumalik sa pamilya niya, para hindi na sila mag-alala. Tinanong ni Soren kung tumakas ba siya sa bahay, pero sabi ng bida ay mas mahabang kwento pa yon. Ang mahalaga ay sa ngayon, isa siyang wanted na kriminal sa lungsod ng Karpen. Ibig sabihin ay maaari siyang magdulot ng gulo kay Soren kung mananatili siya sa tabi nito. Sabi ni Soren wala siyang pakialam. Ang Karpen Castle ngayon ay hindi na katulad ng dati niyang kilala. Napansin ng bida na kahit si Soren ay hindi sang-ayon sa mga patakaran ng lugar na yon. Tinanong ni Soren kung saan ang bahay niya at sinabi ng bida na nasa Castle of Bones ito. Sabi ni Soren, ayos lang daw yon. Dadalhin daw niya ito doon sa loob ng isang araw. Nalilito si Xavier. Talaga bang iwan niya ang kanyang lungsod? Ipinaliwanag ni Soren na sa mga araw na ito, isa na lang siyang tau-tauhan. Wala naman talaga siyang ginagawa. Walang makakapansin kung mawala siya ng ilang araw. Natigilan ang bida. Paano nawala ang impluensya ng maalamat na si Soren sa mga kabalyerong iyon? Ano ba talaga ang nangyayari sa Karpen? Iyan na nga ang sinasabi ng lalaki. CJ, tara na. Halika na, bata. Hindi magets ng bida kaya nagtanong siya saan pupunta. Sabi niya, relax ka lang. Naghanda na ako ng mga kabayo, makaalis na tayo rito. Medyo nalilito pa rin ang bida. Masyadong madali ito. Gusto ba talaga siyang gawing disipulo ng lalaking ito? Anuman, sa ngayon, gusto niyang ilihim sina Charlene at Tefania, dahil paano kung isa itong baliw na plano. Kaya pumunta sila sa isang bahay. Binuksan niya ang tarangkahan at tinawag ang isang Lucia na nasa duyan. Kakaibang sabihin, pero ngayon lang ako nakakita ng kwentong ganito karaming batang babae. Pakiusap, inuulat ko lang ang mga katotohanan dito. Hindi ito interesante sa amin. Lumapit siyang masaya at niyakap ang mahal na si Soren, tinanong kung kumusta na siya, at tinanong naman siya nito kung namiss niya ang kanyang ama. Lintik, akala ko kapatid niya siya. Nakabuntis na pala ang lalaking ito. Tinanong ng bata kung sino ang tangang iyon. Sabi niya, disipulo raw siya ng tatay niya. Tumakbo siya palayo, tinatawag ang kanyang ina, sinasabing nakahanap ng disipulo ang kanyang ama. Naging emosyonal ang bida. Naalala niya ang kanyang kapatid sa batang babae na ito, at sa loob ay nandoon ang buntis na si Alicia Lumbonin. Pumasok sa bahay ang mahal na si Soren na puno ng kumpiyansa, at dumiretso sa kanya. Humagikik siya, at pagkatapos ay ipinakilala niya ang bida, na bumati sa kanya nang ikinagagalak kitang makilala. Tinanong niya kung gutom na ito. Ang matakaw na ito, tulad ng dati, syempre, gutom siya. Simple lang ang lahat. Humihingi siya ng paumanhin pero sabi niya ayos lang. Higit pa ito sa sapat para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Soren na bukas ng umaga, aalis sila para sa isang paglalakbay. Medyo nalito siya, at ipinaliwanag niyang kailangan niyang ihatid ang batang ito na lumaya sa kanyang mga magulang para maibalik niya ito bilang disipulo. Sinabi ng bida na huwag siyang tratuhin na parang bata, habang tumatawa si Soren hanggang sa sinabi ng asawa na ihahanda niya ang mga kabayo at magpahinga na sila. Tinanong ni Lucia kung magtatagal siya, at sinabi niyang mabilis lang. Hindi man lang daw siya magkakaroon ng pagkakataong mamiss siya. Inisip ng bida na baka sumobra siya sa pag-aakalang may masamang plano ang lalaking ito. Siguro wala nga siya, pero mayroon ng iba, at sa sandaling iyon may sumipa sa pinto sa harapan. Tumayo si Soren. Sa labas may sumisigaw. Sinabihan niya ang bida na kunin si Lucia at magtago sa itaas. Nagmamadaling pumunta si Soren sa pinto, habang mukhang walang gaanong magagawa ang bida, dahil malamang mas malakas si Soren kaysa sa kanya. Tumakbo siya paakyat kasama si Lucia, na walang ideya sa nangyayari. Sa labas, tinanong ni Soren si Alicia kung ano ang nangyayari. Sabi niya, pinapasok ng mga kakatwang taong ito ang kanilang ari-arian, at, syempre, sino ito? Si Damian na nagsasabing, mahal na Soren, may kakaibang bisita ang kapitan. Tinanong ni Soren kung ano ang ginagawa nila doon. Sinundan ba nila siya? Sumagot si Damian na masyadong malupit na magsalita ng ganoon sa kanyang nakatataas. Dapat mag-ingat si Soren sa kanyang pagsagot. Sabi ni Soren, bahay niya ito, at dinadala niya kung sino man ang gusto niya. Syempre, hindi iyon tinanggap ni Damian at tinanong kung talaga bang magtatago siya ng isang kriminal. Kahit si Soren ay kinukwestiyon ito. Damian, sa tingin mo ba may katuturan ang mga batas mula sa kastilyong iyon? Niyakap ng kakatwang tao ang kanyang maliit na pusa at sinabing hindi ito mahalaga. Mula nang itatag ang mga batas, naging mapayapa ang kastilyo. Walang mas mahalaga kaysa sa kapayapaan. Habang nag-uusap sila, nasa itaas ang bida at sinasabihan si Lucia na manahimik. Sumilip siya sa bintana at narinig si Damian na nagsasabing isuko na ang bata, kung hindi ay kailangan nilang magsagawa ng sapilitang paghahanap. Sabi ng bida, sa kanyang nakaraang buhay, misteryoso ring nawala si Soren. Baka may kinalaman ito kay Damian.
nakalulungkot, pero sa tuwing nagiging tiwali ang lipunan, ang pinakamalulupit na tao ang nakikinabang. Ang mga mabubuting tao tulad ni Soren ay nagagamit sa kasamaan o isinasantabi. Alam ng bida na kung mananatili siyang nakatago, magdudulot siya ng gulo sa buong pamilya ni Soren. Kaya sinabi niya kay Lucia na kailangan na niyang umalis at dapat siyang lumaking malakas para protektahan ang kanyang nanay at tatay. Tumango siya at nag-thumbs up siya, sinasabing umaasa siya sa kanya. Pagkatapos sinabihan niya itong magtago sa aparador at huwag lumabas hanggat hindi sila bumabalik. Sakto, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga sundalo at akala ko nakatago na siya. Pero nakaupo lang siya doon na kalmadong nagdodrawing, tinatanong kung ano ang ginagawa ni Damian doon. Dumating si Soren na gulat at sinabihan siyang tumayo mula sa sahig. Sinabihan na niya itong magkakasipon sa sahig habang iniisip, salamat sa Diyos at nakatakas si Xavier. Tinanong ni Lucia kung ano ang ginagawa ni Tito Damian doon. Lumuhod ang blonde at tinanong kung nasaan ang maliit na kaibigan na bago niyang nakilala. Wala ba siya sa paligid? Nagkunwari siyang walang alam. Kaibigan, anong pinagsasabi mo? Sabi ni Damian, malinaw niyang nakita silang dalawang umakyat sa itaas ng magkasama. Sabi niya baka multo iyon, tapos nagpakita siya ng takot na mukha na nagsasabing takot siya sa multo, at mukhang sumuko na si Damian. Akala ko magwawala na siya at boom, mananaga na. Pero seryoso, gusto ba ni Soren na mamatay ang pamilya niya? Sinugod niya si Damian at sinabing, ginyera mo ang buong bahay ko, at sa tingin mo lilinisin ito ng asawa ko. At sumabat din ang asawa, sinasabing huwag niyang isiping aalis na lang siya. At tila, susunod si Damian. Kanina lang, hindi ba sila ang pinagbabantaan? Mukhang tinatanggap niya ito. At nag-thumbs up si Lucia kay Soren, at ginantihan niya ito, habang iniisip na isang araw ay gusto pa rin niyang makita muli si Xavier. Tumatakas ang bida. Alam niyang maintindihan ni Soren na sa sitwasyong ito, ang pinakamabuti ay maglaho na lang siya. Kailangan niya talagang mahanap agad sina Charlene at Tafania at umalis doon para umuwi dahil sa ngayon, 100% pa rin ang tiwala nila sa bida. Sa tingin mo ba makakalabas siya ng buhay? Girl, siguradong makakalabas siyang buhay at nakangiti siya, masaya. Ayoko ng mga kaibigang ganyan. Halos wala silang sinubukan, umupo lang sa gubat at naghintay. Ang magandang bahagi ay pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay nagpakita na rin ang bata, pagod na pagod. At dahil dyan, sa wakas ay nakabalik na tayo sa lungsod ng Anzaf. Namangha sila sa laki at kasiglahan ng lungsod. Lahat ay napapatingin, sinusubukang alamin kung sino ang mga bughawang buhok. Hindi pa nila sila nakikita dati, pero may isang taong mabilis siyang nakilala. Kamukha niya ang anak ng mga Benedict. Hindi ba't iyan yung batang nawala? Sa isang tindahan sa kanto, may isang babaeng nag-aayos ng mga gamit, at napatingin siya sabay sabing, ang ingay naman sa lungsod ngayon, at nakalimutan ko ang pangalan niya, kaya hindi ko na malalaman. Pero nakita ng kaibigan niya mula sa simula ang ating bida na nandoon sa tabi ng isa pang babae, nakangiti, at masayang masaya. Hinawakan niya ang kanyang maliit na bestida, at tumakbo palapit na tuwang-tuwa, huminto sa harap niya, tinawag siya, at nakilala niya si Cecily at sinabing nakabalik na siya, masayang masaya. Dumaan ang karwahe at niyakap niya ito ng bahagya. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabing gusto niyang ipakilala ang mga bughawang buhok, si Charlene at ang mahal na kapatid nitong si Tafania. Binati niya silang dalawa at sinabi ng bida sa lahat na sumama sa kanya sa bahay niya. Mga dahon sa hangin at ang kanyang ina ay nakaupo sa bangko, iniisip pa rin ang kanyang si Xavier. Tapos tumingin siya sa gilid at nakita ang mga bata na nakatayo doon, ang pangit ng pagkakaguhit, hindi man lang nila nilagyan ng mata yung malaki ang ulo. Kahit ako akala ko multo, pero hindi. Siya talaga yon, buhay na buhay. Nanginginig siyang tumayo, nagtatanong kung iyon ba ang kanyang Funko Pop. Nang makilala niya ito, lumundag siya, niyakap ito, umiiyak habang sinasabi ng bida na sinabi niyang babalik siya. Biglang bumukas ang pinto. Ang tatay niya ang nakakita rin sa batang malaki ang ulo. Tinawag siya ng bida at bigla na lang umiyak ang tatay. Lahat ay umiyak dito. Lahat ay nagdiriwang, tapos sinabi ni Tafania na namimiss na niya ang tatay niya at ang nanay niya rin. Mukhang wala na siyang mga magulang. Di ba? Niyakap siya ng tatay at sinabing palagi siyang nasa tabi nito. Tapos sabi ng bida na tama na ang iyak. Halika na. Ipakikilala ko sa inyo ang mga bughaw ang buhok. Halika dito. Ito si Tafania. Bughaw ang buhok tulad ng nakikita mo. At ito ang kuya niya, si Charlene. Binati sila ng tatay at sinabing, mula ngayon, para na silang mga kuya. Iniisip ng bida na masyadong malaki ang agwat ng edad nila para doon. Lahat ng ito'y nangyayari habang si Cecily ay nasa likuran lang nanonood, iniisip na masaya siya. Okay lang si Xavier. Naghihintay ako na may mangyari. Sobrang kalmado ng lahat. Nasaan ang kwento? Dumating ang gabi at sinabi ni Charlene na aalis na siya. Marami pa raw siyang gagawin sa buhay, pero biglang nagdilim ang aura ng ating bida. Ayaw niyang mawala si Charlene ngayon. Kaya sinabi niyang dapat manatili silang dalawa doon, at sabay-sabay silang magparehistro bilang mga reservist para sa mga kabalyero ng imperyo. Sa susunod na kabanata, may nagpapatulong sa bida na magbuhat ng aparador, at tuwang-tuwa naman ang bata.
3 taon na ang lumipas, at mula nang malaman ng bida noon na wala silang pamilya, pinakiusapan niya silang manatili sa kanila. Ngayon ay nasa huling paghahanda na sila para sa pagpili ng mga kabalyero. Lumipat ang eksena sa kastilyo ng Bonnie. 2 maliliit na babae ang nagtatakbuhan. Sila ang mahal na si Tafania at Cecily na masayang naglalaro. Ngayon ay 11 taong gulang na sila. Mukhang lahat sila ay nakatira sa isang bahay. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Habang sinasabihan sila ng tatay na tumigil sa pagtakbo o baka mahulog sila at mabungi, tinutulungan naman ng bida ang kanyang ina na magbuhat ng mga kahon. Sabi niya, nakakuha sila ng impormasyon mula sa kaibigan ng kanyang tatay na vice captain ng mga kabalyero, tungkol sa isang espesyal na sistema ng pagsasanay para sa mga maharlika na magsisimula sa loob ng 2 buwan. Binuksan niya ang bintana, abala ang lungsod, at nagtanong kung ano ang nasa menu ngayon. Tinawag niya si Erd na malaki pa rin tulad ng dati. Salamat naman para mabalanse ang napakaraming maliliit na babae sa kwentong ito, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang kumalma. Lagi siyang nagsasanay ng walang tigil. Kahit kumakain o natutulog, sinasabi ng bida na kailangan niyang lumakas hanggat maaari sa lalong madaling panahon. Sabi niya, ang unang hakbang para lumakas ay ang magpasalamat sa buhay na mayroon siya. Okay, pilosopiya talaga. At dahil ngayon lang siya nakarating sa lungsod, dapat siyang maglakad-lakad sa buong Bonnie. Pero sabi ng bida, hindi. Ang totoo ay kilalang-kilala niya ang lugar na ito, mas higit pa kaninuman. Isang lungsod na maganda tingnan ngunit sinisipsip ng mga maharlika. Sinabihan niya si Erd na bilisan dahil sabi niya, masyado raw siyang malungkot. Namimiss ba niya ang kaibigan niya noong bata pa? Sabi niya, hindi. Magpapakita rin si Cecily dahil malakas siya. Hindi ba't siya yung gumawa ng potion? Hindi mo ba naalala? Hindi ba't may babaeng gumawa ng potion, o nababaliw na ba ako? Nababaliw man o hindi, sigurado akong may amnesia ako. Tapos lumipat ang eksena sa isang kastilyo. May nagsilbi ng kape at nagsabing, kapag bumagsak ka sa pagpili, hindi kita hahayaang mabuhay. At tingnan mo kung sino ito. Si Klaus. Buhay pa pala ang batang yon. Magsisimula siyang sumagot ng. Pero natigilan siya sandali, at sinabi ng tatay niya, anong kahinaan iyan? Nasaan ang iyong kumpiyansa? Alam mo ba kung gaano kalaki ang ginagastos ko sa iyong pagsasanay, sa iyong mga guro? Nahihiya, sinabi niyang may kumpiyansa siya. Opo. Pero sa buhok niyang parang mop, hindi talaga ako naniniwala. Tapos tinawag niya ang kanyang ama na nagtanong kung ano yon. Humingi si Klaus na maging bahagi ng special training team. Gaya ng dati, napakamaalalahanin ng kanyang ama at sinabing ang isang bagay na kasing tanga niyan ay hindi na kailangang i-report pa sa kanya. Sabihin mo lang kay Michaela na ihanda ang lahat. Michaela. Medyo kakaiba para sa isang lalaki na maging Michaela ang pangalan. Nagpasalamat si Klaus sa kanya at umalis ng kwarto. Tapos sabi ng tatay, malaki raw talaga ang ipinagbago ng bata. Sumang-ayon si Michaela. Maayos naman daw ang paglaki niya, pero sabi ng tatay masyado siyang kumalma. Gumaling siya, pero malayo pa rin siya sa pagkakaroon ng anumang katangian ng isang tunay na maharlika. Akala niya na itatago niya ito ng maayos, pero alam ng tatay niya na mahilig makisama ang bata sa mga mahihirap. Bawal ba yon sa pamilya? Sinusubukan ni Michelela na maging positibo, sinasabing magandang bagay ang pag-unawa kung paano nabubuhay ang mga tao sa lungsod. Sumang-ayon ang tatay, pero sa tingin niya may ibang dahilan ang bata. Sinabihan ni Klaus ang mga kabalyero na tigilan ang pagsunod sa kanya, pero sabi nila, sumusunod lang ako sa utos. Sabi niya, walang sinuman sa lungsod ng Bonnie ang maglalakas loob na saktan siya. Sabi ng lalaki, sige kung gayon. Ihahanda na namin ang karwahe, pero pinatigil sila ni Klaus. Naglalakad siya at naglalakad siyang mag-isa. Dahil kung gagamitin niya ang karwahe, malalaman nila kung saan siya pupunta. Buwisit, medyo kakaiba ang kilos ng batang ito. Napangiti siya habang sinasabing 3 taon na mula noong huli niyang makita ang espesyal na taong iyon. Punong-puno ng saya, sinabi niyang hindi na siya makapaghintay na makita muli ang kanyang tagapagligtas. Hindi. Umalis ka rito. Mukhang nakatanggap siya ng sulat mula sa kung sino na nagsasabing dumating na sa lungsod ang tagapagligtas na iyon. Si Cecily ba ang nagsabi sa kanya? Si J. Hindi naman sa siya, teka lang. Hindi ba't sinubukan niyang bilhin si Cecily sa halagang 3 gintong barya? Mukhang kahit paano ay nakaligtas ang pagkakaibigan nila doon. Kakaiba, inaayos ni Klaus ang kanyang buhok, sinasabing napakasaya niya dahil makakagawa siya ng pinakamagandang impresyon at makapagpasalamat sa taong iyon para sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Lumapit siya ng tuwang-tuwa sa bida, aking tagapagligtas. Sabi ng bida, sino ka? Sabi ni Klaus, ako ito, si Klaus. Nakatitig lang ang bida. Teka, sandali. Hindi kita kilala. Sabi ni Klaus, may ideya siya. Bigla, ginulo niya ang kanyang buhok, lumingon, at sinabing, ang tarantadong to, ang lakas ng loob na hindi ako makilala. Agad-agad, nakilala siya ng pangunahing tauhan. Sandali, hindi ba't iyan yung taang mayamang lalaki noon? At sabi ng bata, siya nga talaga. Mula sa kung saan, inilabas ng pangunahing tauhan ang kanyang malaking espada, itinutok sa lig niya, at tinanong kung anong ginagawa niya roon.
Si Klaus, na medyo alanganin, ay nagsabing nagkamali lang ng intindi ang binata at nagbago na siya. Pero sabi ng pangunahing tauhan, mahirap paniwalaan yon. Walang nagbabago sa loob lamang ng ilang taon. Iginigit ni Klaus na maaari pa niyang tanungin si Cecily. Palagi silang nag-uusap sa pamamagitan ng mga sulat. Nagbasa ng kaunti ang pangunahing tauhan at sinabing, well, talagang sinusulatan ka ni Cecily. Kung kinakausap ka niya, pagkakatiwalaan na kita. Tapos, nakampante si Klaus, at sa sumunod na segundo, nagpapasalamat na siya, sinasabing ang pangunahing tauhan ang nagligtas sa kanya noon. At mula ngayon, magpakailanman, tatawagin niya siyang kuya. Dali-dali siyang lumapit at niyakap siya, sinasabing hinihintay niya ang araw na ito. Kung may gusto siyang ipagawa, sabihin lang daw. Agad sinabi ng pangunahing tauhan na ang una niyang dapat gawin ay bumitaw at lumayo. Lumayo si Klaus, at gusto malaman ng pangunahing tauhan, kaya anong nangyayari? Nasaan ang mga katulong mo? Sumagot si Klaus na pinaalis niya ang lahat para magkaroon siya ng kapayapaan at katahimikan. Sabi ng pangunahing tauhan, sige. Pero kung may mga tao sa paligid, mapupuno agad ang lugar na ito. Kaya sige na, pumasok ka na. Naging excited si Klaus, at sinabi sa kanya ng pangunahing tauhan na dapat siyang magpasalamat sa pagkakataong makabisita sa bahay ni Kuya. Tumatakbo si Klaus sa paligid na sobrang sabik, habang iniisip ng pangunahing tauhan, imposible, may gumamit siguro ng mahika sa taong ito para magbago siya ng ganito. Pagkatapos ay nakilala niya ang mga magulang ng pangunahing tauhan, at agad na yumuko si Klaus, at ipinakilala ang sarili bilang ang taong muntik ng makain ng mahiwagang halimaw. Lubos pa ring nalilito ang dalawa, habang sinasabi lang ng pangunahing tauhan na huwag na lang itong pansinin. Hindi tama ang pag-iisip ng taong ito. Sabi ni Klaus, mukhang hindi talaga pinapahalagahan ni Kuya ang pasasalamat, at iniisip ng tatay na kakaiba dahil kailan pa nagkaroon ng kuya ang anak niya, at sino ang batang ito. Tapos dumating si Stefania, nagdala ng tsaa para kay Klaus, at sinabihan siya ng pangunahing tauhan na itigil na ang mga nagniningning na mata na iyon palagi, at tama na rin sa pagtawag ng kuya, gamitin ang tunay niyang pangalan. Iniisip ng pangunahing tauhan na ito ang unang beses na nakakita siya ng isang maharlika na ganito siya kabusto, at may kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ay ibinunyag ni Klaus na magiging bahagi rin siya ng espesyal na pagsasanay. Malinaw naman, sa kaso niya, nakapasok siya sa pamamagitan ng koneksyon sa pamilya, hindi sa talento. Pero ito na ang huling beses na asa siya sa mga koneksyon. Gusto niyang lumakas ng sapat para makuha ang natitirang bahagi ng kanyang hinaharap batay sa merito. Iniisip ng pangunahing tauhan kung paano alam ng lahat na karamihan sa mga kabalyero ay mga maharlika dahil nanunuhol sila at gumagamit ng impluensya. Habang payapa, hindi naman ito mukhang malaking bagay. Pero kapag nagsimula na ang digmaan at kinalaban ng mga maharlika ang mga tao at iniwan ang mga lungsod, doon nila makikita kung gaano ito kapanganib. Siyempre, mayroon pa ring mga kabalyerong may tunay na mga mithiin, ngunit karamihan sa kanila ay mga parasito lamang. Sabi ni Klaus, baka hindi maniwala ang pangunahing tauhan, pero pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng nangyari 3 taon na ang nakalipas. Humanga si Xavier. Mukhang ang nag-mature na siya. At pagkatapos ay isinumbong ni Klaus ang sarili niyang ama, sinasabing may kutob siyang may masamang binabalak ang kanyang tatay. Pero dahil hindi siya nagtitiwala sa bata, hindi niya sasabihin kung ano. Sinubukan niyang mag-imbestiga, pero sa kasamaang palad, wala rin siyang nahanap. Nagmasidlang si Xavier, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay tumayo si Klaus at sinabing gusto niyang putulin ang lahat ng ugnayan sa pamilyang Klaus. Kaya akala ko unang pangalan niya ang Klaus, pero apelyido pala. Pero mananatili pa rin itong ganoon. Kung hindi siya lilipat sa ibang bahagi ng lungsod, sabi ng pangunahing tauhan, sasamantalahin niya ang katotohanang walang tao sa paligid ngayon at bibili ng mga gamit sa pag-aaral. Nang makita ang dami ng tao, lahat ng mga tindahan ay nakatayo, sa tingin niya ay kakaiba. Sa kanyang nakaraang buhay, ang lugar na ito ay ganap na nawasak sa isang atake lang ng demonyo. Dahil malapit na ang pagsusulit, may mga taong nagbebenta ng mga libro na may mga tip kung paano maging isang kabalyero, ang iba naman ay nagbebenta ng mga espada. Akala ng mga tanga ay isa itong napakagandang bagay, pero komento ng pangunahing tauhan na hindi lahat ay napapansin na bulok na ang lugar na ito. Kailan kaya mapapansin ng mga tao? Baka nagawa na nila pero walang nagsasabi. Hindi ko rin napansin. Sabihin mo sa akin, pakiusap. Pumunta ang bida sa isang tindahan na nagbebenta ng maliliit na backpack at nagtanong ng presyo. Sabi ng lalaki 15 at humingi ng 2 ang bida. Pero nagkaroon ng kaguluhan sa likod niya, may mga sumisigaw at isang babae ang sumigaw na ninakaw ang bag niya. Naisip ng bida, magnanakaw lang ng bag. Hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano. May ibang ayos nito. Pero padapa ang babae na parang tanga at walang ginagawa ang mga kabalyero. Desperada na siya, sinasabing iyon na lang ang lahat sa kanya. Napabuntong hininga ang bida, wala talagang silbi ang mga kabalyerong ito. Tinulungan niya itong tumayo at sinabing manatili lang doon. Ibababalik niya ito.
Ang kawawang nagbebenta ng espada ang unang biktima dahil basta na lang itong kinuha ng bida habang tumatakbo, sinasabing ibabalik niya ito agad. Nasa likod na siya mismo ng magnanakaw pero ang problema ay sobrang daming tao sa lungsod. Kaya tumalon siya sa mga stall, tumakbo sa ibabaw ng mga tao, at diretsong hinabol ang magnanakaw. Sinasabing may kapatid siyang naghihintay sa bahay, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Pero nakita niya ito. Nasa likod ng magnanakaw si Klaus, naghahanda ng nag-aapoy na kamao, at pagkatapos, boom, pinakawalan niya ito sa likod ng lalaki. Pagsabog, nagdiwang siya, sinasabing tinamaan niya ito sa gitna. Pero nagbago ang ekspresyon ng bida, dahil sa gitna ng usok, lumitaw ang lalaki na walang galos, sinasabing nakakatuwa na may fire mage dito. Sumagot si Yoon na hindi masama ang lalaki. Nasangga niya ang atake ng ganoon, hindi niya dapat isipin na makakatakas siya ng walang parusa sa pagnanakaw sa lungsod. Humanga ang bida. Paano naging isang taong isinusugal ang sarili para protektahan ang iba ang isang makasariling bata? Siguro sapat na talaga ang 3 taon. Pero naglabas ang magnanakaw ng relong mukhang Beyblade, pinindot gamit ang 2 kamay ng sabay, at nagpakawala ng fireball kay Klaus. Umiwas si Klaus, pero papunta ang atake sa pinakakaraniwang bagay sa mundong ito, isang batang babae na malapit na namang mamatay. Nakaabot ang bida at nailigtas siya. Akala ko maglalagay siya ng harang. Inihagis niya ito sa nanay niya at sinabing alagaan siya habang gulat na gulat. Mage ang magnanakaw na ito pero mukhang umaasa lang siya sa isang gamit. Sabi ni Klaus, ginagamit ng gagong iyon ang mahika para magnakaw sa mga tao. Nakakahiya. At, puro fireball lang ang nasa kwentong ito. Nagbato ulit si Klaus ng isa pa. Mukhang midrank ito at sabik na makita ng bida kung paano tatakas ang lalaki. Isa pang pagsabog. Habang tumatakas siya sa karaniwang paraan, tumalon lang siya sa gilid parang si Naruto. Pagkatapos ay nagsimulang magpakawala si Klaus ng sunod-sunod na atake. Seryoso, para siyang isang Uzumaki. Humanga pa rin ang bida, sinasabing sa pagkakataong ito, panalo si Klaus. Nagpakawala si Klaus ng isang malaking pagsabog na parang spirit bomb. Pati ang magnanakaw ay gulat na ngayon. Halos wasakin na ni Klaus ang kalahati ng lungsod dito. Sabi ni Klaus huli na para magpakita ng takot, pero nagbago ang ekspresyon ng magnanakaw. Ipinakita niya ulit ang Beyblade na relo at sinabing sayang at kailangang harapin ni Klaus ang gamit na ito. Ipinadala ni Klaus ang pagsabog sa kanya, at pinindot ng magnanakaw ang 2 buttons, sinasabing hindi ubra sa kanya ang ataking iyon. Tumama ang malaking pagsabog sa pader at umikot pabalik. Hindi lang huminto ang atake, nagbago ito ng direksyon at bumalik kay Klaus. Natigilan ang kawawang maharlika, hindi alam kung paano tatakas, at ang nag-aapoy na bola ay papunta mismo sa mukha niya. Pero huwag mag-alala, inayos ito ng bida. Humakbang siya sa harap, sumabog, at pagkatapos ay may kamay na lumabas mula sa apoy. Ang lalaki lang na nakatayo doon, nagpapalakas ng aura. Naging emosyonal si Klaus na dumating si kuya. Samantala, nalilito ang magnanakaw. Paano napahinto ng batang ito ang atake gamit lang ang kanyang mga kamay? Ang bida, na parang siga, ay nagsabing interesante ang relong iyon. Sobrang interesante, hindi dapat nasa kamay ng magnanakaw, kaya ibigay mo. Bago pa makakilos ang lalaki, sumugod ang bida na nagtatanong kung kaya rin bang harangin ng relong iyon ang isang atake ng espada. Pinindot ulit ng magnanakaw ang buttons at sinabing kailangang masaktan ng bata para maintindihan ang pagkakaiba nila. Hindi lang magic attacks ang kayang ibalik ng reversal watch. Isang buhawi ang nabuo at nilamon ng bida, at wala siyang pakialam sa sinasabi ng magnanakaw. Gusto niya lang ang gamit na yon. Sa isang saglit, mukhang umiwas siya sa ere, pero may isa pang atake na dumating mula sa ibaba at isa pa mula sa likod. Sa paanong paraan, inapakan niya ang hangin mula sa atake ng magnanakaw at lumapit na parang bala. Napala. Nakalimutan ko sandali. Nasa kanya ang kapangyarihan ng napakagandang babaeng iyon. Gamit ang mga wine technique ni Erd, binago niya ang kanyang direksyon, at nasa mukha na ng magnanakaw ang talim. Susunod na kabanata. Bumagsak sa lupa ang relo. Nagbuni si Klaus, sinasabing hindi nakapagtataka na si kuya ang pinakamalakas. Habang nakatutok ang malaking espada sa kanyang mukha, nanginginig ang magnanakaw. Hindi man lang siya nangahas gumalaw. Sabi ng bida, sige, talo ka na. Ibalik mo lahat ng ninakaw mo o kailangan kitang hiwain. Nag-atubili sandali ang magnanakaw at sinabi ng bida na hindi na niya ulitin. Nagmakaawa ang lalaki, teka. Sandali lang. Heto, kunin mo ang gamit ko. Ito na ang lahat sa akin. CJ. Pero itinapon lang ito ng bida at sinabing hindi. Ibibigay mo ang magic tool na yan. Nagsimulang umiyak ang magnanakaw, hindi. Pinaghirapan kong nakawin ito. Paano mo ito na nakawin sa akin ng ganyan? Sabi ni Xavier, ninakaw mo, hindi ba? Kaya nanakawin ko ito pabalik. Sabi ng lalaki, hindi mo kailangan ng magic item. Isa kang espadatsin. Bakit mo gugustuhin ang isang bagay na ganyan? Pero sabi ni Xavier, hindi siya nandito para makipag-usap. Ibigay mo o kukunin niya ito ng pilitan. Ibinigay ito ng magnanakaw at humingi ng paumanhin. Tapos sinabi ng bida, magaling. Ngayong naisuko na niya ito, oras na para pagbayaran ang kanyang mga krimen sa isang selda.
Bigla, isang gwardiya ang lumabas mula sa karamihan at sinabing arestado ang magnanakaw dahil sa pagnanakaw. Iniisip ng bida na ang mga walang kwentang gwardyang iyon ay lumilitaw lang kapag naresolba na ang lahat. Mga tunay na pro sa paggawa ng madaling bahagi. Nagdiriwang si Klaus, pinasasalamatan ang bida sa pagligtas sa kanya na parang isang prinsipe. Samantala, sinabi ng bida na sinuwerte lang si Klaus. Nasa magnanakaw ang magandang gamit na yon dahil yon ang interesado siyang kunin. Pero una, kailangan nilang ibalik ang ninakaw mula sa babae. Akala ko ang backpack, pero ang kwintas niya pala ang ninakaw ng magnanakaw. Sinabi niya na gawa ito ng kanyang asawa, at naging emosyonal siya, pinasasalamatan silang dalawa. Sabi ng bida, ayos lang. Kailangan niya lang maging mas maingat para walang magnakaw nito ulit. Patuloy na nakatitig si Klaus na may kumikinang na mga mata, at, gets ko na. Talagang obsessed siya. Anong mangyayari sa batang ito dahil pwede siyang mamatay? Diba? Halimbawa, may pumatay kay Klaus at iyon ang magti-trigger sa bida. Sa totoo lang, astig yun o opinyon ko lang. Tapos, sinabi ng bida na bibili siya ng isang bagay para sa kapatid niyang babae, at pwede nang umuwi si Klaus. Pero, syempre, gustong dumikit sa kanya ng tanga, gaya ng dati, na may kumikinang na mga mata. At habang naglalakad sila, may maliit na komento mula sa isang nanonood, na nagsasabing mahirap paniwalaan na ang anak ng lalaking iyon ay naging isang vigilante. At sino yung bata sa tabi niya? Ano? Sinusubukan ba niyang